Si Joy Lieno, si Magdalene Kasoy. Shout out sa iyo, partner. Si Manisa Suwaling. Shout out sa iyo, partner. Mga good morning sa inyo lahat. Si Maricel Sagud. Magandang umaga, partner. Si Mary Jane Plasabas. Good morning, partner. Si Marilo Gonzales Tabagan. Magandang umaga, partner. At si Mirian Traquinya. Traquinya ba to? So maraming good morning, partner. Si Maylin Himina. Magandang umaga. Si Melina Ejor Nadal. Good morning sa iyo, partner. Si Miriam Omra. Magandang upa si Mitzi Palacio, partner. Oh, magandang umaga. Si Rihanna. Magandang umaga, partner. Si Coach Rodney Bremuela. Magandang umaga, Coach. Si Ronald Cabuena. Magandang umaga dyan, partner. Si Sandy Dogilio Miranda. Magandang umaga, partner. So, di ko na patagalin kayong busis ko malapit na naubos. Ipasa ko na sa ating sa ating trainer ngayon. Kung walang iba kung ang pinakagwapo nating coach. So, hindi pa pala mayroon pa tayong mga rules. So, magbigay muna ako ng mga rules. So, unang-una is BMT Cup. So, halin tulad ng ating isipan sa baso na walang laman na tubig. Kasi pag puno, i-compare natin yung isipan natin. Halimbawa, yung baso puno na sa tubig, wala nang papasok paglagyan mo pa ng tubig. So, ihalin tulad natin ang ating isipan na empty, na pag may ilagay tayo, pasok na pasok. Pangalawa is, kailangan natin mag-take note. Hindi tayo laging tagapagkinig lang. Darating ang araw na tayo din ang magsasalita. So, pag may gusto tayong hanapin o gusto tayong research, so mayroon tayong mga notes. Alas itong notes natin, as alam mo ba, ito yung pinakamatalino. Hindi nakakalimot, except lang kung nawala mo yung notes mo. So bawal dito matulog. So kaya kailangan nakapokus tayo sa training, hindi sa trainer ha. Gwapo pa naman trainer natin, baka ma-inlove tayo. Mag-focus tayo sa tinitraining. Sa sinasabi ng ating trainer. Bawal acne dito, bawal yung alam ko na yan, alam ko na yan. So kung ganyan ang ugali natin na alam ko na yan, sabi ko sa inyo, walang mangyayari sa atin. At saka ang ating mga trainer, nagre-research yan sila. May mga knowledge lang sila na ibibigay sa atin para tayo matuto. At bawal mag-ingay. Kung may mga ingay dyan, so mag-unmute tayo. Kasi ma-distract ang ating trainer. At saka kailangan nating mag-participate. Kung sabi nating trainer, emoji naman dyan, magpalakpak naman dyan, mag-type ng number 1 o number 2. Kailangan nating mag-participate. Kasi pag hindi tayo mag-participate, akala, lalong-lalo na yung hindi nag-on camera, akala pa lang ng ating trainer is wala na mga tao, tulog na. At kailangan nating yung tinatawag na GLLE, Good Learning and Listening Attitude. Kailangan nating nakapokus tayo sa ating training kasi negosyo natin ito. Dapat nandito tayo ngayon, huwag natin sayangin ang bawat minuto na mga training na binibigay sa atin. So hindi ko na patagalin kasi yung boses ko wala na. Ipasa ko na sa ating trainer ngayon kung wala si Christian Binuan. Siya na po bahala ang magpakilala sa kanyang sarili ngayon.
So maraming salamat sa lahat. Ayan, buti na lang umabot, no? Coach Henry Golem, yan. So, thank you so much, everyone. And pwede ba, palakpakan naman natin si Coach Henry Golem, di ba? From ano pa po yan? From Qatar, di ba? Grabe yung ating host. Buti na natapos, no? Napasa niya na sa atin. Yan, thank you so much, Coach Henry Golem. No? Pwede kayong magpalakpak, ano dyan, no? Virtual clap or emoji na lang, no? Para ma-appreciate naman niya, di ba? Ayan, yan. Thank you so much, aking host, partner for today, Coach Henry Golem. Ayan, so, ayan, kamusta kayong lahat? Yan, Happy New Year. Live good morning sa inyong lahat. Live good morning, everyone. Ayan, kamusta po kayo? Ayan, sinong ano pala? Sino pong naka-attend ng training kagabi? Pa-type na lang ng number one sa mga naka-attend ng training kagabi. Sa ano, sa DMW. Ayan, pa-type na lang ng one. Ayan, para makita ko. Kasi yung, di ba? Kung nakapakinig kayo, no? Wala ba? Wala. Ayan, si partner Manisa Suwaling, nag-attend daw siya. Ayan, si partner Jonalyn Cachero, no? Pag mga more on sa Middle East, yung iba nakaka-attend, yung iba busy talaga, no? Pero pagka kaya niyong umattend, lalo pagka sa Monday talaga, di ba? Rank recognition and training yan sa DMW. Marami kayong matutunan, lalo pag may sharer doon, no? Kasi unang nag-share doon, no? 65 years old. 65 years old na, pero grabe. Grabe talaga. Namangha ako sa mindset ni, ano, ni Sir Victor Pangilinan. Ayan. Ayan, sino pa? Partner Michi, nag-attend daw yan. Si partner Elisa Abad, nag-attend. Partner Elizabeth Galban. Yan. Di ako nakatapos idol. Ninakaw signal ko. Yan. Kahit busy nakasalpak po ang headset. O, di ba? Sabi ni partner Manisa. Yan, no, no. So, wala talagang reason, no. Kahit busy, nakasalpak yung headset, no. Ayan. Good morning, Live Good Family. Kay partner RR. Good morning. Guwapo, coach. Wow, bitin ang learn ko kagabi. Nag-agawan kami, anak ko. Ayan. Kahit busy. Ayan, so, lalo dito ngayon, no? Kahit busy kayo, na pwede naman kayo makinig. Ayan, so, okay, no? So, mag-share screen na ako kasi yung iba, excited na. Excited na ba ang lahat? Parang ako lang ata ang excited sa inyo. So, itong training ko, no? So, first time ko lang din to training. Yun, bago. So, walang acne ngayon, ha? Bago lang to. Magagawa ko lang actually itong slide. So, kung nag-attend kayo kagabi, no, more on, di ba, yung topic na pinag-usapan kagabi, halos ito yun. So, sa mga hindi nakapag-attend or nakapag-attend, bonus yun, di ba? Na nakapag-attend kayo. And ano na lang, parang, di ba, ang isang bagay na paulit-ulit mong napapakinggan, ginagawa, no, mga kabisado mo talaga. Mga master mo. Ayan, I'm super excited. Yan, salamat sa mga nag-type, no? Ng excited. And so, mag-share screen na ako, no, para makilala nyo na rin ako. And, di ba, alam ko, no, may mga bago, no, bagong luma ba? May mga bago, di ba, na nag-a-attend, na bagong members, di ba? Lagi everyday naman, ata, every week. Siyempre, yung iba, hindi pa ako kilala. Di ba? Sino ba yung bata na yan? Parang pinabili lang ng nanay niya ng soka. Di na nakauwi. Yan, so by the way, mag-share screen muna ako. Yan, so nakikita nyo na. Mabilis lang, no? Mabilis lang yung ano natin. Training natin na ngayong umaga, ngayong araw yan sa inyo. Yan, so good morning, no, sa Pinas and good evening dyan sa ibang bansa, no, kung nasan ka man ngayon ng lupalop ng mundo. Magandang gabi sa'yo, magandang araw. So ang topic natin, and more on talaga, no, pag ako nagte-training, ako nagtuturo, ang topic ko talaga it's all about ano, personal development. Ayan. So siyempre sa business natin kasi, no, hindi naman ano eh, mabilisan pagyaman, hindi naman tayo get rich quick scheme. No, so madami no naliligaw kasi mali yung ano nila, mali yung sinusundan, mali yung ano tawag dito, yung formula, 'di ba? Mali yung pagkakaalam nila sa ganitong invest sa negosyo, no. Kala nila investment, 'di ba? Yung ano, 'di ba? Imagine niyo na lang, no. Meron sa atin dito 30 years, 40 years na no, na nabubuhay. Then sumali kay Live Good, I think, 'di ba?
tingin nyo ba in 1 month, 3 months, 1 year, 2 years, 30 to 40 years old na tayo, no? Tsaka natin natatagpuan yung ganitong business. Tapos mababago agad yung buhay natin. Kikita agad tayo agad ng malaki. Yayaman agad. Hindi po, no? So, ito dapat ang inuuna, no? So, hindi daw dapat nakatingin lagi sa income, no? Bagkus nakatingin dapat tayo sa ano ba yung kaya natin gawin or who you are, 'di ba sinabi kagabi, no? Parang ibibigay sa iyo kung hindi ibibigay sa iyo kung ano yung gusto mo, ibibigay sa iyo kung sino ka. 'Di ba? Yun yung sabi kagabi ni ano eh. Parang 'di ba sinabi nila eh ni Diamond yun, Diamond couple si Coach Charlene Caparoso and Noel Caparoso. Mag-asawa yun na Diamond. So, ano sila? Diamond parehas. Yung isang nag-share yung nauna, platinum rank. So, nakilig talaga ako kasi grabe yung mga tinuturo nila. So, yan. So, by the way, magpapakilala muna ako. By the way, I'm Christian Binluan, no? So, Live Good Affiliate Marketer. And background ko po, excuse me, former IT 1 year, no? Yan. So, sa kahirapan ng buhay, no? Garal tayo, 18 years old ako, no? Nag-start ako ng college, no? Pero dahil sa financial problem, no? Nag-drop out na. Hindi na natin natapos. Yung pangarap natin na maging IT, no? So, isang taong tambay na lang yan. And dati tayong service crew, no? 3 years tayo dyan, no? Wala tayong absent sa isang pass. 3 years, no? Masipag talaga tayo. And pinasok din natin yung sales, no? Ayan, SA custodian, no? Sa mga shoes. And nagkaroon ng opportunity, no? Opportunity na kapag-work sa abroad, sa Japan. So, I'm skilled, no? By profession, welder. Ayan, sa barko, kung nakikita nyo dito sa picture. Ayan. Yan, so ginawa ko, yan, and former close-minded, no, before. Kasi na-invite na rin ako sa mga ganitong industry, which is yung tinatawag na traditional multi-level marketing, which is hindi naman po tayo ganun na traditional, di ba? Ayan, so close-minded, and open mind lang din, I think mga 27 years old ako. Ayan, then, yun, na-invite din ako, hindi ko kakilala, and tinignan ko lang yung opportunity, hindi ko tinignan ko ano yung kalagayan ng tao nag-invite sa akin. Maliit lang naman yung puhunan, trinay ko lang. Then, yun. And fast forward ngayon na nakapag-for good na tayo, no? And I'm from taga Manila, yan. Taga Quezon City. Shoutout po sa mga purong Tagalog. Shoutout po sa mga taga, ano. Yan. And shoutout din sa inyong lahat. Yan, pero ngayon, no, I'm, ano na din dito, full-time, no? Dito sa Tacloban, Leyte. Yan, sa Kabalawan. Yan, Procdos. Yan, sinabi mo yung buong address. Ayan. And I'm affiliate marketer since bago lang, no, nag-start kasi ako dito, na-invite May 15 eh. Nag-join ako May 17, 2022, 2023. No, and financial literacy, no, siyempre nag-invest din tayo diyan, no. So kung gusto niyo rin talaga diyan, no, matuto din. No? Marami naman mga nagtuturo. And maganda kung gusto niyo din mag-start mag-read ng books, yung I recommend yung ano, Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Ayan, and businessman, co-owner at QC Pipe Test. So may mga ano rin ako, negosyo din, no. Hindi tawag na seven stream of income. No, hindi yung meron kang ibang business din na same ng ganito. Wag yung ganun kasi masisira yung pangalan nyo. Pwede kang magtinda ng watch, 'di ba, ng food, 'di ba? Eh ano pa, maraming side hustle na hindi masisira yung pangalan mo na isang ano, 'di ba? Isang industriya lang yung pinopromote mo, 'di ba? And entrepreneur. So, I believe lahat naman tayo entrepreneur, no? So, once na namuhunan kayo, entrepreneur na kayo. Di ba? Naglabas kayo ng puhunan. Di ba? Hindi lang naman kayo naglabas. So, lahat tayo naglabas ng 3K. Tama? Ay, parang mataba yung ano ko ah. Parang mataba yung mukha ko dyan sa ano. Okay lang ba? Hindi naman. Hindi naman. Sa camera lang ata yan. Oh. So, ano, hindi mataba. Kasi dito lang sa bahay. No? Ayan, so ang topic natin, no, personal development. So, ano ba yung personal development? Ayan, so konti lang, no, mag-i-English lang tayo ngayon. Babasahin ko na lang. And pwede nyo screenshot or isulat, no, para mas maintindihan nyo. Ito talaga ang ano, yung kailangan talaga natin para matuto talaga tayo dito sa magkaroon tayo ng resulta dito sa Live Good. Ayan, so para mas maunawaan nyo, ayan po, ang sabi dito is the process of improving yourself through conscious habits and activities. Di ba? Meaning, di ba, yung alam mo na meron kang ginagawa. And kailangan, di ba, meron kang activities kasi pag wala activities, wala kang ginagawa, wala kang makukuha ano.
resulta, di ba? Ibig sabihin niya, no, sa personal development, ini-improve mo yung sarili mo. Kailangan yan, alam mo na yung meron kang isang bagay na ginagawa. And ang isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa, una, conscious ka pa niyan, then magiging habits mo na yan. Tapos yun na yung magiging routines mo ba, yung chores mo, araw-araw mo na yan na normal mo na ginagawa. Di ba? Ayan. We pursue personal growth to enhance our quality of life and achieve our dreams and aspiration. Di ba? Lahat naman tayo dito, no? Merong mga pangarap, tama? I believe lahat kayo meron, di ba? Oh, I believe lahat tayo may pangarap. No, lahat naman ng tao may pangarap, no? Pero, di ba, hindi naman lahat, no? Willing mag-risk, di ba? Mag-sacrifice, di ba? Para makuha nila yung pangarap nila. Aspiration, di ba? Lahat tayo may mga minimiti. Di ba? Gusto natin na, ano, makapag for good. Hanggat maaari, di ba? Kasi, di ba sa atin, bago pa lang naman sa abroad, lalo na or matagal na or meron tayong work, 'di ba? Matagal na tayong nag-work, 'di ba? Para sa pangarap ng ibang tao. 'Di ba? Meron ngayong sinasabi na ano eh, if you Tagalog na lang, nahirap. Ano daw, 'di ba? Kapag hindi mo binild yung sarili mong pangarap, i-hire ka ng ibang tao para i-build mo yung pangarap nila, 'di ba? Oh. Pag hindi ka nag-work hard sa sarili mo, nababasa ko, pag hindi ka nag-work hard sa sarili mo, 'di ba? Kukunin ka ng mga tao nag-work hard para sa sarili nila. So, ang tanong, ginagawa mo ba yung best mo? Lalo dito sa opportunity natin. Diba? Ginagawa nga natin yung best natin dyan, no, sa amo natin, no, magkano yung pinapasahod sa atin. Pero, di ba, imagine niyo worth nyo higit pa dyan. So, kailangan nyo lang ng tamang vehicle, opportunity. So, dapat dito, no, is the process that takes time. Takes time, no, hindi agad yung, di ba, yung iba bakit nawawala? Kasi mali eh. Hindi nila alam na may proseso pala. Kala nila pag nagtanim, harvest na agad. Di ba hindi naman pag nagtanim ka, mag-harvest ka na agad bukas. Di ba pag tanim mo ng buto, bukas puno na. So kailangan mo muna ng ano yan, o ano yun. Didiligan po muna, di ba? After mo diligan, siyempre magkakaroon ng mga bugs yan, ng mga insekto. Pwedeng sprayan mo muna yan ng mga insecticides, di ba? Di lang yun, may mga ligaw na damo, pwedeng kainin yung pananim mo or, di ba, maagawan ng mga nutrients. So, kailangan mong, ano, ayun yung process na tinatawag pagdating sa, ano, sa mga farmer, di ba? Law of the farmer. Law of sowing and reaping, di ba? Takes time talaga, hindi bukas, no? Pero, nasa atin kasi, no, kung bibilisan natin dito or hindi. Pero may tinatawag na proseso. So kung ano man yung nararamdaman mo, ano yung mga pinagdaanan mo before, process ang tawag doon. Normal yun na pagdadaanan mo yun kasi meron kang sinit na dreams, di ba? Para ma-develop mo yung sarili mo. It takes time and effort, di ba? Hindi lang po 3K ah. Hindi lang po 3K, di ba? Imagine niyo no, magkano lang yung pinunan natin dito 3K. Pero yung values, no, yung knowledge, yung wisdom na nakukuha natin, hindi lang po halagang 3K. Sinabi po kayan kagabi ni Coach Noel Caparoso. Halagang ano yun? Ah, $10,000 sabi niya, half billion po para lang matutunan niya yung tinuro niya. 'Di ba? Ang mentor niya taga US daw. Taga ibang bansa sabi niya. And effort as long as patience. O, siyempre habang nagtitake ka ng process, kailangan merong patience, 'di ba? Hindi ka dapat yung mainipin, 'di ba? Hindi ka dapat yung mayamutin, magagalitin. Yeah. Patience with yourself. If you set a goal, make a plan and work on it. 'Di ba? Lahat naman tayo nag-set ng goal. O, maggawa ka ng plano, tapos trabawin mo. Ayan, and every day, 'di ba? Hindi yung atin ka ng Zoom pagka maganda lang yung pakiramdam mo. 'Di ba? Atin ka ng Zoom pagka broken hearted ka lang. Ay, pag di ka pala broken hearted or vice versa. 'Di ba? Nasa Zoom ka lang kasi ano, gusto mo magpaantaw kasi nakakantok yung boses ng speaker. 'Di ba? No, dapat hindi ganun. And work on it every day. Meron kang goal. Every day mo dapat wino-work yan. And you will see progress in every aspect of your personal and professional life. And sometimes, far faster than you can imagine. 'Di ba? Pagka yan talaga no, nag-araw-araw talaga nag-attend kayo ng training. Hindi nyo alam, paulit-ulit kayo nag-attend ng training, merong nabibuild sa inyo eh. Meron kayong progress. So, madami dito na-experience na yan.
Hindi nyo ma-imagine na mabilis talaga kayo natututo. Pero may mga skills yun, may mga kailangan. Mama, ituturo ko din dito. And merong tinatawag na 7, no? Magbibigay ako ng 7. Pero 7 lang naman ata talaga yan. 7 essential pillars, di ba? Essential, yung parang kinakailangan talaga, di ba? Tulad ng mga necessity, di ba? Tulad ng mga pagkain. Di ba? Di naman tayo mabubuhay pag walang pagkain. Sa pagde-develop natin sarili natin, merong 7 essential pillars of personal development. Ano-ano yun? Mamaya, no? So, personal development is looking inward. Di ba? Yung personal development daw, hindi sa labas, no? Hindi sa labas, hindi sa ibang tao. Nasa loob nyo. Nasa loob natin. Titingin ka sa loob. Hindi hindi yung sa ibang focusing on ways to better yourself. Sarili mo muna, siyempre, imagine niyo, paano mo mabibuild yung ibang tao kung yung sarili mo hindi mo pa na-build? Paano mo may invite yung ibang tao kung sarili mo hindi mo pa na-invite? Meron ka pang belief, meron ka pang duda, di ba? Hindi ka pa 100% belief. Isipin nyo, di ba? Parang conflict, di ba? Hindi magkatugma, di ba? So, kailangan, bago kayo mag-invite or tanongin nyo muna yung sarili nyo. Seryoso ba kayo? Ito ba talaga yung buhay na gusto nyo? Ito ba talaga yung gagawin nyo for the rest of your life? Ako, ganun. Ako na talaga yun. Yun talaga. Kaya nga, ito po, no, so dati, no, before ako ma-invite sa Japan, no, so babalik talaga ako 3 months. 3 months talaga. Pero nung nagtuloy-tuloy talaga ako dito kay Live Good, no, so nakita ko talaga, sabi ko yung, kung ano yung pwedeng mangyari sa akin, no, hindi po yung tinitignan ko yung ngayon, no, yung long term, yung bukas. Kasi ang may iwanan dito, legacy, hindi naman po income lang. Di ba, marami na lang nawala sa mundo, ang pinoproblema pa rin, pera. Di ba? Kaso ang sabi naman ng iba, no, hindi mo naman madadala yan sa hukay. 'Di ba? Guess what? Hindi mo rin naman madadala yung kahirapan sa Mas maganda bago tayo mawala dito sa mundo, ang iwan natin yung, 'di ba, legacy or di na maghirap yung mga apo natin, yung mga apo nyo, 'di ba? Yung mga magiging generation nyo. Ayan, sabi niya, to personal development is looking inward and focusing on ways to better yourself. Hindi po better your upline, better your downline. Sarili muna. Ayan, pwede bang sabihin mo sa sarili mo, ako muna. Ayan, tapikin niyo yung dibdib niyo, ako muna. Ayan, ako muna. Ayan, thanks so much. So, ayan, increasing your self-awareness. So, ayan, kailangan pinapataas mo yung aware ka. Aware ka na pag may nag-share sa'yo ng ibang company, scam yan, di ba? Kailangan nakapokus ka lang. Aware ka dapat sa mga nangyayari sa paligid mo. Di ba? Aware ka kung tama or mali pa ba yung ginagawa mo. And tataas din yung self-esteem, di ba? Yung parang confident mo sa sarili mo, yung tiwala mo sa sarili mo. 'Di ba? And matututo ka rin dito ng mga skills. Yung skills, marami may turo ko diyan kung ano yung mga dapat niyo matutunan na skills. Kasi yung iba bago pa lang no naliligaw baka 'di ba? Hindi si upline, hindi mag-guide or nahihiya ay magpaturo. Ayan. So dito sa training matututunan nyo kasi ang training is general. So by the way, no, kung meron nasasaktan sa atin sa mga sinasabi ko, no, dapat lang. Hindi yan para sa inyo, no, general yan, no. Hindi ko po pinapatamaan hindi ko po kayo pinapatamaan, no, partner Gregoria, partner Manuel. Ang pinapatamaan ko yung katabi nyo, no, partner Mary Jane Plasaba. So yan. Yan, and fulfill your aspirations. Di ba? Ano yung mga, kailangan mo yan eh. Kailangan mo yan bago mo mapuno yung mga yung mga minimithi mo sa buhay. Kailangan mo yan. Hindi pwedeng, di ba, yumaman ka dito. Hindi ka naman, di mo man lang na-conquer yung hiya mo, di ba? Nahihiyain ka pa rin. Ayaw mo pa rin mag-open cam, di ba? Skills, wala ka pa rin skills. Mamaya matututunan yan. Consists of activities that develop a person's capabilities and potential. So lahat tayo, no? Kayo nakikinig, meron tayong potential, no? Pinanganak pa lang tayo sa mundo, winner na tayo, 'di ba? Champion na tayo, 'di ba? Sabihin mo champion ako. Imaginein mo, no, ilang milyong similya yung tinalo mo tapos ikaw ang lumabas. 'Di ba? Imaginein niyo 'yon, 'di ba? Champion na kayo, winner na kayo, 'di ba? Paglabas niyo pa lang. No? Doon pa lang, no? And ayan. Consists of activities that develop a person capabilities and potential. Lahat tayo may potential, no? Kaso lang, no, hindi naman lahat nakaka-reach sa potential nila, tama? Kasi yung iba, tumitigil. Yun kasi ang pinakamadaling gawin, no? Ayun ang pinagkaiba minsan ng mga successful and hindi nagsasucess.
Sa isang bagay naman, pagka tinigil mo yung isang ginagawa mo, hindi mo na malalaman yung resulta niyan. Tama? Ayan. So, number one, ayan. Siyempre, merong personal skills. Ano ba yung mga personal skills, coach? Ano po ba yan? Ayan. Marami to, no? Seven lang, no? Yung essential na kailangan nyo talaga para, ito talaga yung pinaka-foundation talaga. Ito yung tinapik kagabi. Hindi marketing plan, no? Hindi pera. Kasi given na eh. Given na maganda yung live good. Diba? Given na may support yung upline, yung community natin. Given na yan lahat. Ang usapan na lang yung sarili natin. Sinabi pa nga doon, no? Ang problema, wala sa company. Wala kay live good. Ang problema, nasa loob natin, nasa sarili natin. So that's why ang madalas natin turo ko talaga is personal development. Yan, personal skills are areas of expertise you were either born with, 'di ba? 'Di ba may mga pinapanganak dito na parang born with talent na. Kunyari sa basketball, 'di ba? Ayan, shoutout sa matatangkad diyan, no? Advantage na 'yan. Yung parang, 'di ba, born with na 'yon, yung personal skills nila. Di tulad ko pag basketball, o wag na ano na lang tayo, mag-chess na lang, de joke na. 'Di ba? Kung sa basketball, oh. Pagka, 'di ba, short tayo sa height, no? Parang wala tayong tinatawag na born with yan, no? Personal skills. So, or have practice, 'di ba? Meron naman yung, 'di ba, have ang ano talaga yan, pwede namang have practice and perfect or want to perfect. Ibig sabihin, ginagawa mo, pinapractice mo. Itong, 'di ba, itong speaking skills ko, communication skills ko. Tingin nyo ba pagising ko marunong na ako nito? 'Di ba meron ba kayong nakita, no, na merong six-pack abs na nakasalubong nyo, tinanong nyo, Sir, paano nyo po nakuha yan? Ang sagot, pagising ko, meron akong six-pack abs. 'Di ba? Meron ba kayong nakitang gano'n? Wala, 'di ba? Sabihin niya gano'n, ay, paggising ko, okay na, nandito na 'tong six-pack. Maniniwala ba kayo doon? 'Di ba hindi? So, nag-training 'yun. Nag-attend ng gym, 'di ba? Sinunod yung mga diet, 'di ba? Yung mga bawal, 'di ba? Nag-take ng mga ng take ng products ng Live Good, ng plant-based, 'di ba? Yung mga pampamasahe. Ayan. Ano ba yung mamaya ano ko yung mga skills. Knowing what areas you excel in. Oh, kung saan, dapat alam mo kung ano yung kulang sa'yo, ano yung kailangan mong matutunan, and kailangan tanggapin natin yun. Kasi kung ano yung kaalaman natin ngayon, ano yung meron tayo, hanggang dyan yan, hanggat hindi pa natin dinadagdagan. Kailangan alam mo kung saan yung mga area na yun. And which areas you could improve in is very useful for your life. Di ba? Magagamit mo yan kasi sabi nga ng mentor ko the best investment you can make is investment to yourself. Di ba? Kasi yan yung hindi mananakaw sa'yo kahit saan ka. Mag-invest ka ng sasakyan, ng bahay, pwede yan mawala, pwede yan, di ba? Pagkaroon ng nagka-disaster, mawala yan sa'yo. Pero yung mga na-invest mo sa sarili mo, tulad ng mga training, makinig ka ng podcast, nagbayad ka ng mga seminars, so nasa yun na yun, hindi din mawawala. Yun yung di mananakaw sa'yo. Ayan. Ayun yung the best talaga na investment. Madalas yan, may mga free lang eh. Ako natuto lang naman sa mga free. Pero ang halaga niyan mga seminar na inatanan ko, alam nyo ba, mga milyon. Libre lang yan, no? Pero hindi kino-consume ng tao. Imagine niyo lang to. Libro. Oh. Sige, yung wisdom ng isang leader, ng isang tao, nilagay nila sa libro. Yan. Gaano nila sinulat? Gaano nila katagal sinulat yung libro? 10 years, 5 years? Sabi mo, 10 years nila sinulat isang libro. Eh kung nakabasa ka ng 10 libro, o ilang taon ka na? Plus your edad, plus your age right now. O 10 na libro times 10, o di 100 years old ka na by mindset, by knowledge, by wisdom. 100 years old ka na kasi 10 yung nabasa mong libro eh. O, i-add mo yung edad mo, plus 30, di 130 years old ka na. Kaya alam nyo bakit pa ba tayo nagiging successful? Kasi kalat naman yung information eh. 'Di ba? Nasa atin na lang no, control natin kung ano ipipid natin sa ating utak, sa ating mind. Kung negative 'yan, alam mo na bakit ka negative ngayon. Depende yan sa mga kinokonsume mo. Kung positive ka, baka nakapalo ka kay Boss RDR, kay Chingitan, kay MJ Lopez, kay Joseph Lim, 'di ba, kay Tony Fowler, hindi si Tony Fowler, si Tony Robbins, 'di ba, si Sig Siglar, no? Yan yung mga meron kayong matutunan. No, so ito yung mga personal skills na kailangan niyo matutunan. 5 fingers and live good. Yan, baka wala ka pang napipiin, wala ka pa na-enroll, baka di mo pa yan alam. Baka di ka pa nakapag-attend sa training yan. Ano ba yan, coach? Nandiyan yung una, yung prospecting.
di ba? Tapos, inviting, presentation, ano pa, close deal, ano pa, follow up, five fingers in lead go. Tatandaan niyo yan. No, so minsan no, kaya 'di ba ulitin natin, yung number one ano, prospecting, number two, inviting. Yung prospecting, diyan mo yung kukunin mo yung form. 'Di ba? I-check mo yung background, magtatanong-tanong ka, 'di ba? May pagkaibigan ka, ganun. And siyempre, yung tatanungin mo na ano yung problema, ano yung kailangan niya, susolusyonan nyo yung problema nila. So, ako pag nag-invite muna ako, mas maganda talaga. Nagbibigay muna kayo ng value. Value muna. Value ang ibibigay nyo. Siyempre, ang ano naman, kung ano yung problem, di ba, mag-solve lang kayo ng ano, mag-solve lang kayo ng problem by giving value. Ayan, di ba, yung prospecting, di ba, tapos inviting. Siyempre, pagka na-invite mo, papapresentahan mo na yan. Yung pagpapresent naman, pwedeng kung bago ka pa lang, apply mo. Pwede rin naman DMW or sa team nyo, di ba, meron naman tayong tinatawag na NOW, New Opportunity Worldwide. Di naman kinakailangan na tayo agad mag-present, lalo pag bago pa lang tayo. Pero kung kaya mo, much better, mas maganda. Kasi negosyo mo yan. Diba? Hindi naman yan negosyo. Sabi nga ni Coach Henry kanina, negosyo natin to, negosyo mo yan. So, ang kagandahan lang, no, meron tayong support. Yan, so presenting, 'di ba? And meron i-close deal na, 'di ba? Pwede close deal mo 'yan or sa, kung sino man. Ano rin 'yan, skills po 'yan, no? Skills po 'yan lahat. Matatawag ko po 'yan na skills lahat. So, kung hindi mo pa 'yan alam, skills 'yan. Ayan yung mga kailangan natin para ma-develop natin yung sarili natin. Ayan yung last, kailangan, no, kahit anong galing mo mag-close deal, no, kung hindi ka marunong mag-follow up, sayang din, bali wala, 'di ba? Ayan, so nawala. Ayan, eh siyempre no, kaya minsan yung iba, bakit walang ano, balik nyo lang, bakit wala kang pinapollow up, baka wala kang na-close deal, no? So, bakit wala kang na-close deal, baka wala kang presentahan, wala kang pinati ng Zoom, wala kang pinapasok na Zoom. So, ano lang, be creative sa pagpapati ng Zoom. Ano lang, tandaan nyo lang yung KISS, yung KISS na word. Keep it short and simple. No, hindi nyo kailangan i-explain lahat sa chat or kayo mag-explain na magaling agad kayo. Hindi. No, meron na nga dito nagpapa-join lang si DMW o nag-attend naman yung ano nila. Basta galingan niyo lang mag pa-curious, 'di ba? Mystery. Siyempre ang tao na hook diyan by curiosity, 'di ba? Oy, Mari, anong latest? O, 'di ba? Gaganon 'yan. Hook agad 'yan kung tatanong anong latest. Tapos bibitinin mo, "Uy, ano nga, sinimulan mo na eh." 'Di ba? Kailangan ganun yung gawin niyo sa pag ano. Oy, meron ako na ano. Ah, nakita opportunity. So, tatanong 'yan, ano 'yun? O di, bahala ka na ipatin mo ng training. Or bigyan mo lang ng konting idea. Wag lahat. Kasi pag nalaman yan, ay may puhunan. Pero totally wala naman negosyo talaga na walang puhunan. Di ba? Di ba? Pero ano lang yung madalas yun yung naging ano nila, takbuhan or scapegoat. Yan, so ano pa eh, ito, di ba yung binanggit kanina lahat ni Coach Rodney, ni Coach Rodney tuloy, sorry, ni Coach Henry Gulem, parehas kasi may way sa dulo. Di ba? Ayan. So, ano yun? Mga skills. Skills po yun. Personal skills. Yung pagiging empty cup. Di ba? Binanggit niya yan. So, kung puno na yung baso mo, no, kahit ano man yung sabihin ko dito, hindi yan papasok sa'yo, sa mind mo. Kasi punong-puno ka na eh. Imagine niyo yung tasa na punong-puno. Kahit gaano pa yan kasalinan ng laman, aapaw at aapaw lang. Kailangan gawin, no? Empty cup. Sabi nga ni Bruce Lee ata yun, empty your cup so it may be pills. Tanggalin mo yung laman yan para malagyan. Yan, so AKNY, hindi po yan yung tigyawat, pimple. So, yan po yung ano, wag po tayong AKNY or alam ko na yan, no? So, kasi kung alam mo na to, no, wala ka nang matututunan, wala nang growth na mangyayari. Kaya personal growth din to eh. So, hindi pa natin alam lahat ng bagay kasi kung alam na natin to, no, sana diamond ka na, di ba? Sana ano, from diamond ka na or mataas na yung rank mo, no? Ako hindi ko pa rin alam, no? And isa po sa mga sikreto ng mga mayayamang tao, no? Lahat po sila ano, eternal students. Yan, lahat po sila patuloy na nag-aaral. Yan, so kung meron man sa inyo hindi na nag-aaral, bahala ka na. Basta ako nag-aaral ako. Yan. And kailangan meron tayong tinatawag na yes mentor attitude. Diba? Hindi yung pag sinabing ano ng mentor mo, pag-isipan mo pa, di ba? Tatanong ko, questionin mo pa. No, so I believe yan, totoo yan. Yes mentor attitude, no. Kailangan ma-develop niya yan. And ma-develop niya yan by ano din, by time din. And kailangan ma-develop yung skills po yan, no? Kung ano man sabihin ng mentor mo,
Yan, sabi ng mentor mo, tumakbo ka, takbo ka. Pag sinabing talon ka, talon ka. Ang tanong mo lang, no, hindi ka magtatanong ng bakit ko kailangan tumalon, bakit kailangan tumakbo. Ang tanong mo lang, takbo ka, sabi ng mentor mo, gaano kabilis, yun dapat. Di ba? Gaano kabilis to? Gaano kataas? Pag pinatalon ka, gaano kataas? Yun ang mga ano. O pag sinabi ng mentor mo, mag-direct ka, o di mag-direct ka. Yan, and mga skills po yan, yun yung mga kailangan natin. Yes, mentor attitude, di ba? Yan po yung tinatawag din na golden rule sa ganitong industry. Meron yan yung rule number one, di ba? Yes, mentor attitude. Rule number two, di ba? If you think your upline is wrong, go to rule number one. Di ba? Kung tingin mo, mali yung tinuturo sa'yo ng upline mo, di ba? Balik ka lang sa rule number. Yes, yes, mentor attitude. Kasi kung magtuturo po, I believe, no, kung mga apply nyo matitino, no, kung magtuturo po yan sa inyo ng mali, sila ang babalikan yan. Alam nyo kung bakit may mga nawawala sa ganitong industry? Ganito sa live good, napakadali gawin ng live good kasi po, mali po nila ginagawa yung negosyo. Sabihin ko sa inyo, okay lang dito, no, basta kahit mabagal ka, kahit na halos di ka na umuusad, as long as na tama yung ginagawa mo, gatin ka ng training, matututo at matututo ka. Matututo at matututo ka, gagaling at gagaling ka. Basta tama mo ginagawa yung business. And yan, yes, mentor attitude. Made-develop naman yung lahat ng skills eh. Ang lahat ng skills na tinuturo namin, no, ang hindi lang namin kayang ituro, yung attitude, no. Hindi namin kayang baguhin yan kasi ikaw ang magbabago niyan sa sarili mo. Yan, so, yan, yung 4 pillars, di ba? Yan, sige nga, yung mga nakikinig, mag-type nga kayo ng isa sa mga 4 pillars. 4 pillars in Libgid or 4 pillars in MLM. Yan, babasahin ko kung sino yung nakikinig dito, ha. Ayan, shoutout sa 55 million participants. Yan, shoutout sa inyong lahat. Titignan ko kung sino yung mga magko-comment. Para makita natin kung baka wala naman pala nakikinig sa 55. Ayan, ano yung 4 pillars in MLM? So, baka ang dami mong question, di ba? Puro ka na lang reklamo. Itong pang skills na to, wala ka pa pala. Ito muna, wag muna kayo tumingin sa ano, sa income. No, sa blaming game na kasi, no, masasabi ko pag ang isang tao nasa blaming game pa, lagi naninisi, lagi nagtuturo. By the way, pag nagturo ka, 'di ba, isang tao lang yung tinuturo mo, pero yung apat na daliri mo or tatlo nakaturo yan sa'yo. Tama? Try mo magturo ng ibang tao. Kaya wag ka mag-blame. Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, ano man yung kalagayan mo ngayon, ikaw ang gumawa niyan. Desisyon mo yan. Di ba? Ikaw ang nag-decide. So, dapat take responsibility. 100% ownership kung ano man yung... Kasi wala naman ibang tutulong sa'yo makapagbabago ng sitwasyon mo kundi ikaw lang. Eh. Diba? Hindi naman ano eh. No, so, ayan. So, ano yun? Wala nag-comment. Ayan, may nag-comment. Ayan, ang galing naman, may nag-comment. Ayan, asan ba yung iba? Ba't di ko mabasa? Yan, no, hindi tayo magpo-proceed. Oo, ang abutin tayo ng alas 10. De joke lang. Next na natin. Oo, ayan, salamat sa mga, ayan. Ayan, oh, di ba, nagbigay na ng hint si RR. Si Coach RR siguro to, di ba, nagbigay na ng hint sa inyo. Oh. Sinorkat niya na lang, oh, wala na ba magpo-participate? Sabi niya, ni partner Lornita mo po, inviting, prospecting. Ano, hindi po yun. Sa ano po yun, partner? Sa 5 pillars po yun. Ayan, may nagbigay ito yung sa tama yung inano. Pero pwede rin yun. Pero ito sa 4 pillars naman, yung skills kanina, 5 fingers po yun. Si partner Manisa Suwaling naman, make concrete decision. O, di ba? Make decision, decide, make concrete. Yan yung una. Ano yung pangalawa? Ayan, nakalagay na nga. Oh. Sige, magkulang pa. Antayin natin. Dapat ma-chat nyo dyan yung 4 bago tayo mag-proceed. Siyempre, para saan pa yung mga nag-attend tayo ng training kung di naman natin natututunan. Sa mga bago, okay lang yan. No? So, assignment nyo na lang. Ayan, may nag-type pa. Tinulungan na tayo ng host. Ano pa? Action. Oh, so, wag nyo akong questionin. Bakit bagal yung progress natin? Okay lang yan. Pero, kaya nga tayo nagtuturo para matuto kayo. And, no, sa ganito, no, may nabasa din akong libro. Kung paano daw magturo, maganda talaga. Classroom style. Di ba? Paano ba magturo? Di ba? Merong teacher. Magtatanong yan. Kung sino makasagot. O, sige, kung sino makasagot, bibigyan ni Coach Henry ng ano, star. Star sa kamay. Ayan, decision. Yan. Analyze your decision. Ano pa? Isa na lang. Yung pinakalas. Make right decision. Yan, tama po yan. Adjust. Ayan. No? So, yun. So, number 1, no, isulat nyo sa mga hindi pa nakasulat, no? 4 pillars in MLM or
Masasabi ko to na four pillars in life. Sa decision, sa buhay talaga. Magagamit nyo to. Yung number one, di ba? Decision. Make a concrete decision. Kailangan mo mag-decide. Nababaguhin mo yung buhay mo, hindi yung porkit bagong taon, doon ka lang magbabagong buhay. Tandaan nyo, ang totoong pagbabago nasa tao. Wala po sa New Year. Every day, no, pwede ka mag-decide na babaguhin mo na yung sarili mo. Kung meron ka mang maling habit na ginagawa, maling addiction, pwede ka mag-decide ngayon na hindi ko na to gagawin kasi hindi nakakatulong sa buhay na gusto mo. Di ba? Kailangan nyo lang mag-decide kasi distraction na ngayon eh, kung ano-ano yung mga saan natin naubos yung oras natin eh. Di ba? Yung number one, make a concrete decision. Number two, ano, take action. Take a massive action or take immediately action. Gawin mo agad, di ba? Nag-decide ka, no? Gawin mo yung live good or bagbagawin mo yung sarili mo. Yung pangatlo, no? And analyze your result. Oh, yun na yung last, di ba? Adjust. Yan, isulat nyo yan, no? Yung analyze yung result, kunyari, nag-decide ka, na-invite mo yung kapitbahay mo, yung biyenan mo, nag-decide ka. Di ka naman nag-take action, tingin mo may invite mo, hindi. O nag-take action ka, kaso negative, yung biyenan mo or yung kaibigan mo, negative, di sumali. Ngayon, kailangan mo yung i-analyze, bakit di sumali? Ano ba yung sinabi mo? Baka naman nung ini-invite mo, sabi mo lang, no, kikita, nung tinanong ka na, hindi mo na nasagot. So, or hindi ka naman yung nakikita sa'yo. Or yung pinakala, siyempre, adjust mo. Kung ano man yung meron kang maling nagawa or maling nasabi, maling approach mo, kailangan mo i-adjust. Ano lang, sa life, no, i-apply mo yan, paulit-ulit yan. Makakatulong yan sa life. Hindi lang yan dito sa business. Four pillars in life din po yan. Yan, sana nasulat, no? Yung pinaka-last, adjust or review, revise. Babaguhin mo yung action mo, yung papalitan mo. Ano pa yung mga skills coach? Ayan, sinabi rin ni coach. And sinabi lahat kanina yan, no? Yung mga skills ni Coach Henry Guilliam, no? GLLA. No? Ano ba yung GLLA? Gala. Hindi po yung gala. Yan po yung tinatawag na, alam nyo na yan, no? So, bawal acne. No? Alam na natin yan, pero bawal acne. Ano yan? Good learning and, ano yan? Loose trick sa ML. De, joke lang. Good learning and listening attitude. Di ba? Kailangan meron tayo niyan. Makikinig ka dapat. Good learning and listening attitude. Ano pa? Meron pa ba, coach? Ayan. And, siyempre, kung gusto nyo, meron talaga, gusto mo, mabilis ka kumita. Kailangan, learn the business fast. Hanggat maaari, no? Nasa inyo. Wala sa ibang tao yan. Kasi kung distracted ka talaga, kung ano-ano inuuna mo, hindi ka talaga matututo. Learn the business fast. O, kung busy ka, meron namang YouTube. Kasi iba, coach, busy ako. Siguro naman meron kang 1 hour, 2 hours every day, di ba? Grabe naman, sobrang busy mo, mas busy ka pa sa presidente. Yung presidente nga may time eh. So, it's about ano lang din talaga. Kahit part-time mo lang ito ginawa, ako, alam nyo, nung nagli-live good ako, part-time ako sa Japan. Habang nasa trabaho ako, nag-download ako, sobrang daming training. Habang nag-work ako, pinakinggan ko. Di bali na, nasira nga yung cellphone ko, nainitan. Nilapag ko, habang nag-welding ako, nainitan, ayun, nasira LCD. Oh, gandang cellphone yun, Black Shark yun eh. Ganda yun, cellphone. Maano rin yun. Ganda. Pero di ba, dahil sa kagustuhan ko matuto, walang dahilan, walang reason. No, wag tayong gagamit lagi ng kasi dapat lagi tayo nakapokus sa solution. Oo. Kasi pagka madalas natin ginagamit yung word na kasi, tsaka baka, di ba? Sa Japanese po, yung baka, kung alam niyo yung baka, in Japanese ha, yung baka po sa Japanese, baka, pag ginanong ka, idiot yun, idiot, walang alam, bobo. Yun yun. Kung madalas kayo gumagamit ng baka, alam nyo na. Baka hindi ako kumita, baka plus negative, masama yun. Baka malugi, di ba? Baka hindi ako mag-grow, baka may-scam. Yun, wag dapat baka. Dapat ang baka mo positive. Baka yumaman ako. What if ganyan yung mind mo, di ba? Baka yan na yung para sa akin. Baka yan na talaga yung makakatulong sa akin, makapag-for good. Dapat yung baka nyo positive, wag yung baka na negative. Oh. Ganun dapat. So, learn the business fast. Kung gusto mong kumita na mabilis, aralin mo mabilis. Nandiyan naman yan sa pay plan, sa dashboard mo. I believe, member ka na, meron ka na account. Punta ka doon, nandun yung pay plan. Tagalogin mo, pwede yung Bisaya rin nata doon. Gusto mo, Chinese, Japanese, andun. Ang daming language doon. So, walang reason, walang kasi. Kasi di ko alam yung marketing plan, di ko alam yung weekly password bonus, nandun po. Babasahin lang. Alam nyo, no?
Pag-aralan yung lato, sabihin mo ng 1 year. No, 1 year mo lang pag-aralan. Sabihin mo ng 1 year. Kung kaya mo 1 month. Ilang taon nga tayo nag-aral? Di ba? Di ba? 6 years. Di ba? Grade 1 hanggang grade 6. Yung iba, ako kasi hindi ko naabutan yung K-12 eh. 4 years ka sa high school. Nung nag-aaral ka, di ba, di ka pa naman binabayaran dyan. Puro ka pasa ng project. Di ba? Nagkakating ka pa, sabihin mo, may ano. Oh, hindi ka naman binabayaran. Dito kay Live Good, habang inaaral nyo, ginagawa nyo, binabayaran na kayo. And learn by doing. Huwag yung puro learn lang. Learn by experience. Mas maganda yung inaaral mo, din ina-apply mo, mas natututo ka. Kasi pag puro aral ka lang ng aral, matatambak yan sa utak mo, hindi mo yan matatapos. Sayang lang yan. The rest is mawawala din talaga. Sabi nga, ano, the best way to learn, ano yun? The best way to learn something or the fastest way to learn something is to teach it. Ituro mo kung gusto mo matuto, ituro mo. Kasi hindi mo yan matuturo kung hindi mo yan alam. No, so kami, hindi namin matuturo to kung hindi namin inaral. Kahit kami, nagpupuyat. Ako, no, oras na ako natulog kanina. Siyempre, gusto ko na lahat kayo matuto. Lahat kayo no mabago yung buhay. 'Di ba? Hindi ko man kayo kakilala, hindi ko man kayo, 'di ba? Ito kasi yung for me, ito kasi yung calling ko. Ito rin kasi yung ano. Dito ako masaya sa ginagawa ko. Ay, di pa naman ganun kalaki yun yung kinikita ko dito, pero magkano kinikita ko sa Japan? Hindi naman sa pagmamayabang. Pag bumalik ako doon, hindi na ako bababa ng 90 to 100K. No, pero mas pinili ko tong live good. Mas pinili ko mag-serve. Kasi madali lang naman malaman ng future mo eh. Tumingin ka lang ng nauna. Tinignan ko yung buhay ng nauna sa akin doon, ng mga senpai ko. 6 years na, 10 years na. Ba't di nila makagawa makapag-for good? Dito sa ganitong industry, malinaw eh. Basta, dito kasi no, nang nagustuhan ko, depende sa'yo kung magkano ang gusto mong income. Sa trabaho kasi no, wala namang masama sa employment, pero may limit po yan. Merong hangganan. Meron ceiling. Kahit anong gawin mong sipag mo dyan sa trabaho mo, kung magkano yung value mo, yung kinikita mo monthly, ganun lang yan. Sa business po, no, kung masisipagan mo dito, kaya mo higita yung sinasahod mo dyan. Oh, example na lang, si Coach Christine. Monthly, kumikita yan ng 30K dito kay Livegood or may get. O magkano kinikita niya doon sa Kuwait? O mga 22, ganyan. Walang masama doon, no? So, truth hurts, no? But it will set us free. Pagka tinanggap mo yung katotohanan, alam mo kung saan ka magsisimula and mas malinaw kung alam mo kung saan ka pupunta. Ayan, so, yan, personal growth, bettering yourself, stepping out. Ayan, di ba? Personal growth. Bettering yourself, stepping out of your comfort zone. Baka kasi comfort ka. Ayan, so kailangan lumabas ka dyan no, sa comfort zone mo. Focusing on becoming a better version of yourself. Mag-focus ka na sa pagbubuti sa sarili. Lalo 2025 na. Diba? Mahaba pang ano, ilang araw na lang, Pasko na, New Year na. Mahaba pa yan. No? So maraming pwedeng mangyari. Personal growth allows individuals to be the best version of themselves with the confidence and maturity. Kailangan ng ano, 'di ba? May confidence and maturity, no? Meaning it takes time, no? Para maging successful ka. Maturity necessary to be successful. It takes time, no, baga maging successful ka. May nakita ba kayo na ano, na yan may process yan na maturity na kunyari sa ano na lang, pagiging senior, 'di ba? Yung makukuha mo yung SSS mo. 'Di ba may tinatawag diyan na maturity period, kailangan 'di ba maghulog ka pa ng ganito, then kailangan ganitong taon ka bago mo makuha. Di ba? And meron ba kayong nakita na baby na sinapupunan, 5 months, 4 months, hindi nag-matured, umabot ng 9 months, nilabas na. So, kailangan 9 months siya, no? Bago mag-mature. So, ganito din sa business nyo. Hindi mo pagkasali nyo, no? Mature na agad kayo. Merong process. Yung personal growth nyo dito. No, hindi naman, 'di ba, kailangan ng dumilim ng mundo muna ng butterfly bago siya lumipad. 'Di ba? 'Di ba may process 'yan, yung ano ng cycle ng butterfly. 'Di ba? Nagiging metapod muna 'yan, yung cocoon, 'di ba? Yung sobrang dilim doon. May time 'yon, no? Hindi pwedeng guntingin mo 'yon, bubuksan mo 'yon, pakakawalan mo, hindi pa siya nagta-transform, metamorphosis. No, kailangan mo ng dumilim na mundo nyo bago gumanda. Yan. May tinatawag na ano process. Maturity necessary to be para maging successful kayo dito sa business. Ayan. So, ayan po yung number 2. Personal growth. Ayan. So, merong ano yan, may 5, may 5 aspeto, no? 5 areas of personal growth.
Di ba? Yan, di po yan mental health, mental hospital, mental. Yan po yung mental growth. Baka may mga mental dito. Baka may mental growth. Yan. How you think, no? Paano ka mag-isip, di ba? Oh, learn and process information. Yan po yung tinatawag na mental growth. Kung paano ka react din. Kung paano mo pinaprocess itong mga natatanggap mo. Kung paano ka natututo. Sinasabi mo ba sa sarili mo na, ay, wala naman yung sinasabi ni coach. Wala lang yan. Oh, ganun ka ba o oy, sige, test ko yan kung totoo. Dapat ganun, i-test mo, aralin mo. Hindi nyo naman kailangan lahat na absorb, pakinggan lahat. Sabi ko pag ako nagtuturo, be a student, not a follower. Di ba? Yun yung sinabi doon ni Coach Noel din yun yung point niya doon di ba? Meron kang brain, di ba? Minsan ako nakakalimutan ko na meron akong brain. I hope meron kayong brain. Gamitin niyo yan, huwag niyo ipagamit. Alam niyo yung tama at mali. Ayan. And social growth. How you communicate with others and socialize. No? Paano ka makisalamuha. Oh. Ayan yung mga kailangan mo din na i-develop. Social growth. Meron parang emotional growth. How you handle emotion in stressful situation. Diba? Kaya mo ba mag-work under pressure? Nasa ratio na sa interview yan. Can you work under pressure? Oh, emotional growth. Kasi kaya tayo bumabagal kasi dahil hindi pa natin na-master yung ating emotion. Ano pa, meron din spiritual growth. How you connect to beliefs and that are important to you. Meron kayong mga beliefs na kailangan ng bitawan kasi matagal na or hindi na kailangan nyo i-update or yung mga hindi na nakakatulong, alisin nyo. Yung mga beliefs, yung mga paniniwala nyo. Alisin na yan. Kasi hindi naman yan nakakatulong sa pagiging successful. Tulad na lang ng maraming mga superstitious belief, yung mga paniniwala. O malas daw yung pusang itim. O, di ba? Anong kasalanan ng pusa? Naging itim siya, sinisi mo pa yung pusa. Malas daw yung Friday the 13th, natapilok ka nung Friday. Pero nung Wednesday, natapilok ka, wala lang. Di ba? Hindi totoo yun. Huwag kayong maniwala doon. Huwag kayong maniwala sa swerte, no? Malas yun, no? Ang luck is all about hard work talaga. 1% siguro, swerte. Pero merong tinatawag na hard work. Di ba yung may sinasabi nga yung sikat na football player, nakita naman kung paano pangalan niya eh. Sabi niya doon, the harder I work, the luckier I get. Every seconds, di siya tumitigil, inahabol niya yung bola. Siyempre, pag napunta yung sa sitwasyon niya, dahil nag-training siya, kahit anong posisyon ng pagsipa, kaya niyang gawin. Di ba, ganun yun, yung sikat na football player. Physical growth, di ba, yun, kaka-training mo. How your body and physical health develop over time. Di ba, yung parang yung mind nyo dito, kakatin nyo ng training, nade-develop yan. Di ba? And siyempre, maghalaga din yung physical growth kasi diyan mo mababase yung tataas yung vitality mo, yung vitality. Tatagal ka. Kunyari dito sa ganitong ba kaya mo ba na magsalita ng 2 hours no walang tubig-tubig. Pero pag nasanay ka na sa una mapapaus ka pero pag overtime mo nang ginagawa, nade-develop mo na 'yan. Oh, meron ka sa stage, 'di ba? Sa offline presentation, sa stage, nakapagsalita ka sa maraming tao. Nakapagod din 'yun. Pero dahil na paulit-ulit mong ginagawa, na-train mo na yung body mo, na-develop na yan over time. Yan, so ano pa? Yung pangatlo, yan. Pangatlo, yan, sulat nyo. Screenshot nyo na lang, no? Kung baka kung mabilis kasi ako. No? So, personal power. No? Kasama to sa personality development. Yan, ano ba yan, coach? In English mo naman kami. Yan, so, personal power is the ability to influence people and events. Oh, ano ba ang nangyayari sa inyo? Kayo ba yung na-influensyahan ng mga negative na kapitbahay nyo or kayo nang influence sa kanila? Oh. Is being connected by people and money. Oh, mga influencer. Yan, surround yourself, ito mahalaga to. Surround yourself by people with like-minded goals and are willing to help you can directly affect how successful you are. No, kung sino yung mga sinasamahan mo. Sama ka sa mga like-minded goals, yung may mga goals sa buhay. Hindi yung puro buhay ng ibang tao yung pinag-uusapan. No? Nakaka-money block da yun, yung lalo kung meron kang hate, meron kang galit sa ibang tao. No? So kung mayroong mga nakasakit man sa inyo, meron mang utang na hindi nagbayad sa inyo, inutangan kayo, no? Hindi nyo makalimutan, pero sila tuwan-tuwa, no? Kalimutan nyo na, ipag-pray nyo na lang. Ako, ganyan ako eh. Pinagpe-pray ko na lang, no? Kahit marami yung may utang sa akin, hindi na nagbayad, tinakbuhan ako. Kasi ma-stress ka lang eh, para kang
Galit ka sa kanila, di ba? Ano nga, parang nga merong galit, no? Yung galit daw, no, kung meron kayong galit, kagalit na ibang tao, yung galit daw, para kang umiinom ng lason, tapos, wini-wish mo na yung galit mo, kung kanino ka galit, sila yung mamatay. So, hindi. Ikaw yung mamatay, ikaw umiinom ng lason eh. Hindi ka na nila iniisip eh. So, kalimutan nyo na yun. Sama kayo sa mga may goals dito sa community natin. Lahat tayo dito may goals. No, so, ayan. Personal power. This form of power comes from individual. Hindi yan sa upline mo manggagaling. Di sa downline. Individual. Isa-isa yan. Tayo-tayo. Isa-isa yan sarili na. Individual characteristics. Personal power is more of an attitude or state of mind. Someone with strong personal power is focused on their self-efficacy and ability to cooperate with others. Kailangan nakipag ano ka rin, collaborate, nakipagtulungan, di ba? Lalo na sa upline mo, sa downline mo, sa crosslines mo. Yan, nakipagtulungan ka dapat yan. Ayan. Ayan, so yan yung number 3, personal power na essential, no? Para ma-develop natin yung sarili. Number 4, no? Personal development. Personal improvement. Stem from good working habits and positive mental attitude. Kailangan positive. Set priorities on a list and consider the consequence before beginning, no? So ilista mo, di ba? O maggawa ka ng list ng mga goal mo para anong kunyari ano ka, ano ka lang muna o mag-bronze, di ba? Pagkasali mo kay Lipit, ano ka pa? Set mo yung list, gawa ka ng ano, mag-bronze ka. Ano yung mga gagawin mo? Ano yung mga consequence na ano bago mo simulan? Oh. Kasi in every action, di ba? There is always a result. Parang cause and effect. Di ba? Kung ano yung ginawa mo, meron yung resulta. Di ba? Kung mali yung ginawa mo, di ba mali din yung aanihin mo? Kasi hindi naman na may tatama ng isa pang mali ang pagkakamali. Tama-tama, mali-mali. So, bago mo simulan ng isang bagay, isipin mo yung magiging resulta. Hmm. Maintaining a positive attitude will reduce the amount of time it takes you to achieve your goal. No? So, kung madrama tayo, natatagalan talaga tayo. Ayan, so kung maintaining a positive attitude, no, mapapabilis. Di ba yung sabihin natin sa labas, no, kung di ka 10 years bago mo ma-achieve yung goal mo dito, kaya mo ng mga 2 years. 1 year, no, 3 years. Kahit sabi mo ng 5 years, ma-achieve mo yung mga goal mo, no. Basta positive ka, mababawasan yung long period ng ano mo, journey mo, lalo kung meron kang mentor, meron kang nag-guide sa'yo. Oo, na wag na daw maging madrama, ganyan, wag na i-post yung mga hatred sa social media, no? Yung mga kagalit mo, hindi mo na kailangan paringgan or ano kasi magiging open pa yan sa ibang tao, pagchichismisan lang. Yan, so having the right, ito pa, having the right, no? Having the right and proper mindset, no? Dito sa Live Good, no, pag sali nyo, kailangan ready kayo sa rejection. Kasi rejection is the name of the game. Normal dito, no, na mare-reject kayo. Oh, hindi lang normal kasi parang bago sa inyo, no? Kasi dati pa lang, no, nare-reject na tayo eh. 'Di ba? Sumakay ka ng taxi, 'di ba? Hindi ka inintuan, no? Rejection na 'yun. Mas pinili yung isa o na-reject ka. Oh. And it's always if you want us. Oh, di mo naman sinabihan yung kapitbahay mo, kaibigan mo, kakilala mo. In-invite siya ng ibang tao sa Live Good, naunahan ka. Hindi mo naman siya sinabihan. So, no, nakuha ng iba. Kailangan magtanong ka, laging no ang sagot kung di mo naman sila di ka nagtanong. And no, dito sa Live Good, numbers game lang. Damihan mo lang, no? Kasi meron tinatawag na law of average. 'Di ba? Ni Jim Rohn, 'di ba? Yung bagay na paulit-ulit mong ginagawa na ma-master mo. Kunyari, kung mausap ka ng 10, 'di ba? May isang sumali. O, alam mo na yung yung batting average, yung tinatawag na, yun, numbers game. Tinatawag mo yung ratio, 'di ba? Pag paulit-ulit mo ginagawa isang bagay, makakuha ka ng ratio. Kunyari, ang ratio mo 10:1. May kinausap kang 10, isa sumali. Ulit-ulitin mo lang. O kung gusto mo makadalawa, o kailangan 20 ang kausapin mo. And paulit-ulit mong ginagawa. Kung usap ka ng 10, nakakuha ka ng isa. Ang pang-apat na beses, kumuha ka ng 10, nakakuha ka ng isa. Pang-limang beses, kumuha ka ng 10, nakakuha ka ng dalawa. Bakit? Siyempre, nag-i-improve ka eh. Nag-grow ka eh. Natututo ka eh. Nalalaman mo yung process. Nalalaman mo yung formula. Pag sinabi ko to, magagalit siya. Pag sinabi ko to, di ba? Kailangan pala mag-provide ako ng value. Kailangan pala hindi lang what's in it for me. Kailangan pala what's in it for them. Di ba? Hindi yung
Uy, $25. Dapat di ganun. Ang ano natin, focus natin, kailangan itong taon to ng tulong. Ano yung matutulong ko sa kanya? Paano ko ma-open yung problema niya na may sabi niya sa akin? Ganun. Ang kailangan, no, meron kayo tayong tinatawag na sense of urgency, no? So, nakaka-comfort talaga, no? Lalo security, monthly, may natatanggap tayong bills, ay pambayad ng bills, no? Nakaka-survive tayo, no? Kailangan meron tayong sense of urgency na tinatawag. No, kaya merong mabilis, merong mabagal, naiintindihan nila to. Oh. Ayan, and be creative, diskarte. Dito kasi sa urgency, no, ang pinakamatinding kalaban kasi natin dito, no, dalawa lang, no. Sarili natin tsaka yung time. 'Di ba? Kasi yung time po, 'di ba, pagka nawala na yung oras, 'di ba? Hindi mo na yan maibabalik. Yan ang pinakamatinding currency. Kasi ang pera pag nawala, kikitain mo pa yan. Pero ang time, no, pagka na ano mo yan, nagastos mo sa walang kwentang bagay, no, hindi mo na yun may babalik yung time. Lalo yung time na makasama mo yung pamilya mo. O kung meron kayong anak, di ba? Tingin nyo, 5 years old ngayon yan, may babalik nyo pa ba yun sa 5 years old? Pag uwi nyo, 3 years kayo sa abroad, 8 years old na yan, malaki na yan. Dati nabubuhat mo pa, ngayon ikaw nang nabubuhat ng anak mo, malaki na eh. Di ba? And maging creative kayo. Kailangan, diskarte. Creative, diskarte. Ayan, have the sense of ownership. And ito yung mga having the right proper mindset. Ito yung kailangan kasi dito sa live good, tama yung mindset nyo. Kasi pag hindi tama, mawala kayo. May tama ka. Hindi pala yun. Have the sense of ownership. Yan, kailangan CEO mindset. Sabihin mo nga, CEO mindset ako. Ibig sabihin ng CEO mindset, no? Pagka, isipin mo, sarili mo tong negosyo, no? Pagka hindi kumita yung negosyo mo, ano mangyayari? Di ba malulugi, magsasara. Ganun dapat. Lahat tayo, no, 001. Ako, si Mentor Diana, 001 ng Ultimate Empire. Si Coach Glenn, 001 ng Millionaires Empire. Ako, 001 ng Believe Good Empire. O, kung meron kang team, kung gagawa ka ng team, 001 ka niyan. Lahat tayo 001, no? Yan dapat yung mindset natin. Pero lahat tayo, no, under ng DMW. Di ba? Have the sense of ownership, no? So, pagka ganyan, no, yung ownership talaga, no? Hindi mo pababayaan yung negosyo mo. Negosyo mo to eh. Uy, diyan naman si upline na bahala. Di ba? Isipin mo, nagnegosyo ka, 1 minuto, 2 minuto, matatawag mo, negosyo na. Hindi dapat ganun. No, use, share your products. Oh. Kailangan, di ba, alam mo yung products natin and gumagamit ka and sinishare mo. Mas mano yan, nakakatulong din yan. Kasi, di ba, i-invite mo ko, ikaw, di ka nga gumagamit ng products, hindi naman kita sa resulta mo. Kunyari, may ni-invite ka. So, sir, pagka itong products namin nakakawala ng pimples, o ganyan. Tapos ikaw, ako, ini-invite ko, pagtingin sa akin, marami akong pimples. Bakit ikaw, maraming pimples? Nagtanong yung client. Pag di ka bumili nito, sir, ganito mangyayari sa mukha mo, o, di bibili na yon. Hindi, joke lang po ah. Ayan, so next na tayo. Napatawa lang ko kayo, baka inantok na iba. Ayan, so, personal empowerment, number 5. Ayan, number 5 na tayo. Promoting a positive image. Di ba? Wag yung negative image lagi yung inano. Yung lalo sa social media, nako, lalo kung lagi kayo merong galit, kaaway, no, hindi kayo sasamahan ng mga ibang tao. No, marami nagmamasid sa inyo sa mga post nyo, marami yan. Pansin nyo sa My Day nyo, may mga tumitingin, di ba? Minsan nga sa akin, bigla na lang may nagchat eh, magkano puhunan, di ba? Magkano ano. Pag nagtanong na magkano puhunan, kailangan diskartehan mo yun. Pwedeng wag mo muna agad sabihin, di ba? Tanungin mo muna siya. Or patinin mo ng training or pakausap mo. Lalo lang kakilala mo, minsan yung mga kakilala natin, di yan maniniwala sa atin. Bakit? Kasama ka lang nila, umakyat ng puno eh. Kasama ka lang nila, di ba? Naliligo sa dagat, kasama ka lang nila, tapos ngayon magiging negosyante ka na. Oh, acne yun sila, ganun. Creativity within your daily life can speed up the time it takes to achieve your goals. Creative thinking means continually looking for faster, better, easier, and cheaper ways to get the job done. It's important to constantly, di ba? Dapat tuloy-tuloy, tuloy-tuloy dapat kayo na nag-a-attend, tuloy-tuloy dapat kayo nakikinig, tuloy-tuloy nyo dapat inaaral, no? Hindi yung one time lang. Yung payment lang yung one time na no $40, hindi po yung challenge or yung learnings. And it's important to constantly challenge yourself to learn and grow. So kung nagcha-challenge ka dito, maybe may pinapagawa sa iyo yung mentor mo, yung coach mo, mag ano ka,
Challenge mo yung sarili mo. Sabi sa'yo naman, go for bronze. O, di mag-bronze ka. O, go for host. Mag-hosting ka. No? Kung tinuturuan na kayo niya ng mga coach yun, ng mga ganyan, no? Yung challenge kayo, no? Kailangan i-grab niyo yung challenge kasi doon kayo mag-grow. Ayan, so kailan niyo malalaman pagka na-challenge kayo? Kung kailan kayo mag-grow. Pagka kinakabahan kayo, yan, pag di na kayo makatulog, doon kayo na-challenge. Kasi wala kayo sa comfort zone yun nun eh. Kaya kayo kinakabahan, di ka makatulog, iniisip mo, ano kaya mangyayari, ano kaya sabihin ko, diyan ka mag-grow. Mahalin nyo yan kasi nandyan yung grow. Wala po yung ano, di ba, nakakatulog ka na lang sa training. Wala po yan. Comfort yan. Kung inaanto ka sa training, nakatulog ka, comfort yan. Hindi ko, nakakaantok yung boses mo. Eh. Sorry naman. Ayan, so personal analysis. Oh, ito na number 6. Konti na lang, hold on, no? Hang on, matatapos na tayo. Ayan, number 6 na tayo. It's very important to be conscious of areas in which you are naturally gifted. Oh, di ba, sabi ko na sa inyo, no, sa basketball, may mga matatangkad talaga. Naturally gifted na yun sila. As well as analyze areas in which you need improvement. Analyze mo kahit na matangkad ka, no, kung hindi ka naman marunong mag-dribble, basketball. Wala din, bali wala yung gift mo. Ganito lang yung sa live good. Kahit na nauna ka dito, no, hindi mo naman inanalyze yung mga pinagagawa mo, yung mga mistake mo, hindi ka naman nag-improve. So, normal lang magkamali. I-suggest ko nga sa mga leaders ko, damihan nyo yung pagkakamali nyo eh. Kasi doon ka naman matututo sa pagkakamali. Wala ka namang matututunan by being perfect. Matututo ka pag nagkakamali ka. No? Mali lang kasi talaga yung pagkaka-program sa atin. We are programmed no, by our upbringing to become poor talaga. Yung, oo. Hirap sabihin, baka yung iba magalit. Malaking tulong yung parents natin, di ba, sa pagpapalaki sa atin, environments, yung magulang, yung ano natin, teacher, schools, church, kasama po yan. Oo, may nabasa akong libro about dyan. Tsaka ako na lang iti-training. Ayan, malaking tulong yan. Kasi kung ano ka ngayon, kasi yan ka eh, pinalaki eh. Dahil sa upbringing, nakalakihan mo. Pero sa 7 years old, di ba, dyan madalas tayo nagkakaroon ng sariling isip. 7 years old ba? Coach, ang tagal mo naman nagkaisip. Kami 5 lang. So more on, madalas may sariling decision ng mga bata, mga 7 years old. Sa 7 years old pa lang ng bata, malalaman mo na kung ano yung ano niya, programming, future, ganun. Kasi 'di ba sa custody no, pag pinapapili ang bata, 'di ba? Kailangan mag-decide kanino sasama sa nanay or tatay, 'di ba? Sa mga 7 ata or 8 years old, 'di ba? Nandiyan 'yan kasi wala pa silang muang. So parang ganito lang, yung downline mo pagka direct mo, in-enroll mo, may natin 9 months, 'di ba? 9 months ka nagbuntis bago ka nagkaroon ng downline. Oh, may process kasi, hindi naman pwedeng ano. And baby pa 'yan, no? May sumali sa'yo, baby pa 'yan. Ngayon, ikaw ang mother, ikaw ang parents. Ikaw ang magtuturo diyan, ikaw ang mag-guide diyan. So kung ano yung magiging nakalakihan niyan, yun yung makikreate mo sa kanya. Siyempre, para maturuan mo yan, kailangan marunong ka rin. Being truthful about where you currently stand is the first step to moving forward. Yan, ask yourself, nasaan kayo ngayon? Mm-mm. Kailangan maging totoo ka. And saan ka papunta? 'Di ba? Sinabi yan ni Coach Nobel. Dapat maging tanggap mo kung nasan ka ngayon kasalukuyan. Kasi madalas sa atin, gina-justify natin eh. Yung iba, sabi nila, ayaw nila ng ayaw nila ayaw nila ayaw nila ng opportunity, ayaw nila ng income, no? Pero nagtatrabaho sila, 'di ba? Kung ano lang minsan kasi yung iba, no, kung ano lang yung gusto nilang pakinggan talaga, yun lang yung pinapakinggan nila. Pero mas maganda pinapakinggan nyo yung mas sasakit kasi doon talaga kayo matututo. Sa Bible yan, di ba? Truth hurts but it can set us free. Yeah. Stand in the first step to moving forward. No, so makakapag-move forward kapag tinanggap mo kung ano yung sitwasyon mo. Ayan, where do you personally need improvement? Be honest with yourself. Oh, wag mong lokohin yung sarili mo, di ba? To prepare yourself forward. Yes, apply, pero di mo man ginagawa. Oh. Yes, apply. I'm going for silver. Kailangan be honest. Pag may sinabi ka, no, kailangan panindigan mo sa sarili mo. Nag-decide ka na magda-diamond ka, whatever it takes. Think big, start small, di ba? Tignan mo agad yung dulo, then step by step. Kahit small lang, small steps lang, okay na yun. Sabihin nga, di ba?
A thousand miles journey begin with a single step. No, hindi big leap, big step. Single lang. Parang pag-akyat mo lang ng hagdan, di ba? Ano lang, di ka naman tatalon doon, isa-isa lang, di ba? Oh, basta malalaman mo lang, 'di ba? Meron nga ako narinig no, spiral growth, 'di ba? Yung tinatawag na spiral growth. Sa buhay, malalaman mo na nag-grow ka, nag-improve ka pagka pataas ka, pagka nahihirapan ka. Ibig sabihin, pataas ka, natututo. Challenge ka eh. Meron ka natutunan bago. Kasi kung comfort ka, 'di ba? May kasabihan din, comfort zone is a beautiful place, but nothing grows there. Wala talaga. Tagal na nating comfort eh. Narinig ko rin sa mentor ko, sige, kung gusto mo ng security, o sabihin natin, 60 years ka, dyan ka lang sa sulok. Bibihisan ka, papakainin ka, bibigay sa ilat ng gusto mo. Dyan ka lang sa sulok, 60 years ka. Anong buhay meron ka nun? Security, kung gusto mo, ito, kung gusto niyo na security, sige. Diyan ka lang sa sulok, di ba? Diyan ka lang, ikukulong ka diyan. Di ka gagalaw. Paliguan ka, bibihisan ka, papakainin ka, bibigay sa iyo mga gusto mo. Nandun ka lang. Di ba? Anong buhay yun? Di mo man lang na-experience yung labas ng mundo. Ayun yung nabibigay ng security. Kung security kayo ngayon sa ano nyo, comfort zone, yun yun. Kaya natatagalan din sa growth. Na malalaman nyo yung, lalabas nyo talaga yung galing nyo, malalaman nyo talaga, ano, pag wala na kayong matakbuhan, pag wala na kayong ano, choice, yan kayo, ano, may choice tayo, pero pag kayong wala ka ng malapitan, wala ka ng walang-wala ka na, nasa ibaba ka na, wala ka ng ibang way kundi tumaas. Yan, so malalaman nyo yung mga strength nyo, yan. Tanungin nyo yung sarili nyo, what is your strongest skill? Ability, no? Magaling ka mag-present. Iba-iba tayo ng skills eh. Coach Henry, iba ng skills. Iba si partner Marian, iba ng skills. Partner, kanya-kanya tayo ng skills. O, pwedeng iba magaling sa numbers, yung iba magaling sa image, o magaling mag-present, magaling magpapasok ng tao, magaling mag-training, o may mga ganyan. Coach Christine, magaling mag-direct. O, Mentor Jana, magaling sa leadership. Iba-iba tayo. What makes you unique? Yan. E, maano mo yan, isulat nyo yan, then sagutan nyo. O, bakit ka kakaiba? Ayun, may mga strength kayo na ganyan. And maganda rin, no, hingi kayo ng feedback sa ibang tao. Minsan kasi, no, mas nakakita ng mga strength natin, yung ibang tao, minsan di natin napapansin. O, di ko alam kung ano yung strength ko. Strength ko siguro yung ano, yung sa ability ko siguro, ano lang, DLLA. Yan, meron ako niyan. Yung siyempre, yung bago ka matuto, kailangan makinig ka muna. Siyempre, lahat ng master, no, naging apprentice yan. 'Di ba? Naging disciple muna yan bago natuto. No, what makes you unique? Unique ka. Ano, isipin niyo bakit tayo unique, no? Tingnan mo yung ano mo, yung fingerprint mo. Wala kang katulad. O, di unique ka na. Doon pa lang. Na wala kang katulad sa mundo. Yung fingerprints natin, nag-iisa lang yan. O, maybe yung iba may kamukha. Pero pag titignan niyo pa yung fingerprints, iba lang, iba yan. No, lahat pwedeng, ano, mabago bukod dyan, no, sa fingerprints nyo. Yung attitude, pwede yan mabago. Basta willing ka. What would others say about your strength? Oh, what achievements are you most proud of? 'Di ba? Ayan, iyan niya isulat niyo. Weakness, 'di ba? May mga weakness din tayo. What poor habits do you have? Ano yung paulit-ulit mong ginagawang bagay na hindi naman nakakatulong? Yung panonood ng K-drama. 'Di ba? Yung sobrang babad sa Netflix, sobrang babad sa YouTube. No, kung mga ano yun makakatulong tulad ng maganda yung pinapakinggan nyo, positive, pero kung yung mga iyakan, patayan, 'di ba? Hindi naman nakakatulong. What poor habits do you have? Malalaman mo naman yan eh kasi ano ba yung goal mo? Kung goal mo yumaman tas puro kadrama ng pinapakinggan mo. I believe no, yung 56 dito no. Meron kayong pangarap din talaga na maganda na mabago yung buhay no. Kaya kayo nandito, di ba? Ayan, so yung matututunan nyo, siyempre yung about God. Ayan, may mga weakness tayo. Which skills do you need to improve on? Di ba? Ano yung, di ba? Ano yung kailangan ko pala matutunan yung 4 pillars. 5 fingers, yung ladders to success. Oh, what would others say about your weaknesses? Ano, hingi kayo ng feedback. And kailangan, pwede yung mentor nyo, yung coach nyo, dapat nanghihingi kayo ng feedback. And kailangan maging open kayo sa ano, sa criticism. Yung positive criticism, di ba? Be open. Kasi yung feedback, hindi po yan criticism, yan po is guiding. I-guide kayo.
ng mga coaches, ng mga mentor. Hindi nila kayo kinikriticize dahil pinapahiya kayo. Pinagsasabihan kayo dahil gusto niya kayo matuto. Bakit ba pinapalo ng magulang ang isang anak? O, di ba? Kasi nagkamali, gusto itama, merong maling nagawa. O, so, kung tingin mo pinapagalitan ka ng coach mo, pinagsasabihan ka, wag mong masamain. Nang wala yung tuturo sa'yo, na ikakapahamak mo. Kasi in the first place, nananahimik ka, dinala ka dito para mabago din yung buhay. Kasi meron niyang vision, doon nila kayo dadalhin. So kung di mo pa nakikita yung vision, kapit ka lang. Maniwala ka lang. Do you lack of mentoring or trainings? O kung di naman tayo nagkukulang dyan, di ba, sa trainings. Baka naman, baka weakness mo yan, di ka nag-aatin talaga lagi, no? Nagtatatlong isip ka pa kung papasok ka o hindi. Si Coach Christian na naman. Ayan, Coach Henry na naman, Coach Glenn na naman. Bawal. No, iba-iba kami ng ng experience. Kaya pag nag-aatin kayo, iba-iba rin na matututunan nyo sa amin. May kanya-kanya tayong nakalaki. Iba, sabi ko, iba-iba tayo na upbringing. So, last na lang, no? So, bago tayo matapos. Personal objectives, di ba? Ayan. Meron tayong mga tinatawag na short term, tsaka long term, iba-ibang goal na ano, may mga oras, gaano kabilis, gaano katagal. Yan, developing a short term and long term goals are pivotal step. No, so importante talaga yan na develop mo yan. Having a set plan will help you have a clear understanding of which strategies are necessary in order to reach your desired destination. Kailangan meron kang plano. Imaginein mo, lumabas ka, nag-lipstick ka pa. O hindi ako nag-lipstick ka, lumabas ka, naka-forma ka pa, 'di ba? Naka-gel ka pa, nakapabango ka pa. Paglabas mo, 'di ba? Di mo naman alam kung saan ka pupunta. Wala kang destinasyon. Wala namang ganun, 'di ba? Lalabas ka kasi pupunta ka ng Baguio, 'di ba? Magbabakasyon ka sa Japan o sa babakasyon ka sa Dubai. O meron kang plano, 'di ba? Anong oras darating yung sakyan, ano yung sasakyan mo, saan ka bababa, anong oras, saan kayo kakain. Mga strategies 'yan. Parang ganito din sa Live Good. Ang destination natin lahat, 'di ba? Crown Diamond or Diamond. Kailangan step by step meron kang set. Ang una mong goal pag sali mo, unrank ka, learn fast the business. Goal mo, yung first goal mo, mag-bronze ka. Wala naman ibang gagawin eh. Bronze ka. Goal mo naman, set mo naman, mag-silver ka. Yun yung goal mo, mag-silver. And ano yung mga kailangan mong gawin bago ka maging silver? Diyan na yung kailangan ma-develop mo yung mga skills mo. Di ba hindi yung pasali ka lang ng pasali, di mo naman naalagaan. Kailangan maalagaan mo, matutunan mo sila kung ano yung meron kang mindset, ano yung mindset na meron, isalin mo sa kanila. Turuan mo yan. Eh coach, ayaw makinig, hanap ka ng iba. Yung kagaya mo. Ang goal sa akin ni Coach Fernan, no? Nagkita kami sa Japan, nagkasama kami. No? Sa mga di nakakalam, nakasama ko po si Coach Fernan sa Japan. Marami siyang tinuro sa akin. Pero mga goal niya, no, limang tao lang maghanap ka, yung kagaya mo mag-isip. Ayan, so paano ka ba mag-isip? Sige, kung bibigyan ka ng limang kagaya mo mag-isip. Leader ka ba? Eagle ka ba? So, ganun din. Ma-attract nyo, ano yung kagaya nyo? Kung madrama ka, madrama din ma-attract mo. Ganun yun. Clearly set these goals for yourself. Yan, no, merong three parts, no, para ma-reach nyo yung goals nyo. Yan, dito na tayo. Yan, number one, set a goal. Number two, progress. Number three, hit the goal. Ayan po yan, three parts of reaching goals. Ayan, so, sabi dito, whatever we plant in our subconscious mind and nourish with repetition and emotion will one day become a reality. 'Di ba? Yung isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa, yan yung magiging ano mo, papasok sa isip mo, 'di ba? Yan yung tinanim mo sa isip mo, conscious ka na ginawa. Papasok kasi yan sa subconscious mind natin eh. 'Di ba tulad na lang ng pagtututbrush, 'di ba? Di mo naman alam. Ayan, so partner, wag na lang magpa-drawing kasi nadidistract tayo. Oo. Ayan, may nagda-drawing eh. Partner, sino ba yan? Hindi ko mabasa. Pasuyin na lang para dire-diretso tayo para matapos din. Oo, paano ba yan tanggalin? I-stop sharing ko lang, no? Oo. Ayan, share ko ulit. Pasuyin na lang para matapos tayo, no? Ayan. Ayan, yung pagtututbrush, di ba? Pag nagtututbrush ka, hindi mo naman alam na ano na yan eh, parang normal na yan eh, na ginagawa mo. Nasa subconscious mind mo na yan, nakaprogram na yan sa'yo eh. Di ba? Minsan nga, yung iba, lasing, nagdadrive, nakakauwi pa rin eh. Yung pagsintas ng sapatos, 'di ba? Dahil paulit-ulit mong ginagawa,
Nagiging pumapasok na yung subconscious mind mo, hindi mo alam, tapos mo na. Oh. Pagpapaulit-ulit mo isang bagay talaga, no, maano mo yan. Kunyari, lagi mo sinasabi sa isip mo, hindi mo kaya, mahirap, mahirap. Tama ka. Yun ang magiging yun ang magiging reality mo. Kasi yung tinatanim mo sa ano mo sa utak mo Yun yung iniisip mo Nourish with repetition, o paulit-ulit mong ginagawa, and emotion, di ba? Dinamahan mo pa, hindi ko talaga kaya. O, yun talaga yung mangyayari sa'yo. Pero pag sinabi mo, kaya ko to, mangyayari to, nagawa nila, kaya ko din. May nakapag-for good, may nakabili ng car, si Coach Fer, nakabili ng resort, no? Yun talaga ang mangyayari. No? Ano lang, it's a state of mind, di ba? Ayan, so next tayo. Ito naman, most people spend more time planning a party or a vacation than planning their own lives. Ito yung pag-set ng goal. Di ba? Maraming tao, di ba? Naubos nila yung pagpaplano sa pagpa-party, bakasyon, pero yung buhay nila hindi nila pinagpaplanuhan. Yeah. Ayan, set smart goals. Set a goal. Ito yung number one, di ba? Kanina, set a goal, progress, hit the goal. Ito yung number one, set a goal. Paano ba mag-short? Iba-iba ang goal, di ba? Merong short term, mid term, long term, ultimate goal. Di ba yung short term, dapat relevant din yan sa ginagawa mo sa live goal. 1 to 3 months, nag-live good ka. O, set mo yung short-term goal mo. Short-term goal mo, mag-bronze ka or silver. 1 to 3 months. Crucial yan, no? Yung pinaka 90 months, 90 months, 90 days nyo kay live good, crucial po yan. Oo. Crucial yan, no? So kung umpisa pa lang, di ka na nag-aatin ng training, di mo na habit na makinig, no? Mag-training talaga, matuto. Wala naman pong ibang way eh. Atin lang ng training. Diyan po kasi lahat tinuturo. And have the skills yung mga tinuro kanina, GLLA, MTCAP, di ba? Bawal acne. Yun. O, ano ba yung short term? Pwede naman, no? Kung sa mga full-timer, bili ka muna ng gaming chair. Diba? Yung stand, yung ilaw, yung mic. O, pwede naman or pwede naman kahit cellphone lang, no? Pero kailangan, no? Ang business kasi natin to, kailangan nag-alalagay tayo ng investment. Yung mga ibang yung mga engineer, mga foreman, bumibili sila ng mga truck, sasakyan na magagamit nila. Investment po ang tawag doon, hindi po yun, assets po ang tawag, hindi po yung liabilities. Oh, ako bumili ako ng gaming chair. Pwede na naman yung sa midterm, 3 to 6 months. Oh, ang goal mo, 6 months, magkaroon ka ng car. Makapag-provide ka ng result. Or depende. Basta relevant, makakatulong. Bili ka ng mas magandang cellphone. Kung ano yung cellphone mo, i-goal mo yan. Iba-iba tayo ng goal, no? Pwedeng bahay. O long term nyo naman, no? Yung iba, makapag-for good na in just 1 year. Ako, 9 months. Tinapos ko lang yung kontrata. Ultimate goal, 1 year. O sa ultimate goal naman, pwede dyan na yung lahat. Yung lagay mo na dyan, yung sports car mo, di ba? Yung makaka-travel na kayo sa ibang bansa, di ba? Kasama yung mga leaders mo, di ba? Yung family mo, ayan. And maano mo yung goal mo, kailangan alam mo ito lahat. Ito, what, how, why. So, yan po yan, may, ano po yan, depende po yan sa lalim. Ang pinakamalalim yung why, di ba? What do you want? Dapat alam mo yan, anong gusto mo. Ano ba gusto nyo? Hindi ko alam kung ano ba gusto nyo, di ba? Lahat naman tayo ang gusto. Mabago ang buhay, gumanda ang buhay. What do you want? How will you make it happen? Di ba? And why do you want it? Bakit mo gusto yun makuha? Ayan yung mga kailangan yung sagutin. Oh, may kasabihan nga, 'di ba? Yung why kaya yan nandiyan sa pula, yung pinakamalalim talaga. 'Di ba? May kasabihan nga na the how, what will follow if you clearly know your why. No, kung malalim talaga yung why mo, no, baliwala yung how tsaka what. Magkakaroon ka ng 'di ba ng paraan. Gagawa ka talaga ng paraan, gagawa whatever it takes dahil alam mo yung why mo. Ano ba yung why mo, 'di ba? Oh. Palagay nga yung why natin diyan para makakita naman ako ng nagaan. Palagay naman po yung why natin diyan, bakit tayo nagle-live good, bakit ka nagpapa-reject, ano ba yung future na nakikita mo dito? Ano ba yung why mo, bakit mo ginagawa yung live good? Bakit ka, 'di ba? Okay lang sa na, 'di ba, na tawagin kang scammer, okay lang sa na yung mga kaibigan mo lumalayo na sa'yo, 'di ba? Kasi iba na yung tahak na nilalandas mo, iba na yung buhay na gusto mo. O, ano ba yung why nyo? Kasi ang why ko family din family then yun, more on naman madalas no. Ano ba yung why nyo? Family, time and financial freedom, time freedom and financial freedom, ano pa? And makatulong, 'di ba? Ano ba yung why nyo? Bakit nyo ginagawa?
Madalas ako, ganun eh. Yun yung way ko talaga. Tsaka ano rin, mag-serve. Makatulong talaga sa ibang tao. Kasi nasa Bible yan eh. Sinusunod ko lang madalas talaga Bible talaga. Leads to many, ano, serve to many leads to greatness. Di ba? Marami ka dapat siniservan and dapat wala kang hinihing kapalit. Bukal sa puso mo yung pagtulong kasi, di ba, si Lord na bahala magpalit sa'yo. Ayan, live good, family, time, freedom, pamilya pukod, sabi ni partner Kachero. Di ba? Family talaga. Ako pamilya din. Oh, makasama na, di ba? Makauwi na talaga po. Yan, so the why, the how will follow if you already know your why. So alamin niyo yung why niyo, kaya no, madrama ka pa, no, lagi ka nakapokus sa mga umaayaw, sa mga hindi sumasama sa iyo. Lagi ka nakapokus sa chismis, yung mga hindi naman nakakatulong, hindi naman relevant sa business. Baka hindi mo alam yung why mo. Alawin mo yung why mo kasi sayang yung oras. Sayang yung oras. Ayan, hindi tayo nagsasakayang ng oras dito, no. So, ayan, salamat sa mga nag-participate. Ayan, and create smarter goals, di ba? Set goals that are smarter. Yan lang yung susundan nyo pag mag-set kayo ng goals. Specific, kailangan direct, detail, and meaningful. Pag sinabing specific, no, mag-i-invite ako. Ilan? Sabihin mo, dalawa. Oh, specific yun. And measurable, kailangan, ano, may measure, di ba? May sukat. May ano. Have milestone and are quantifiable. Kailangan measurable. And attainable, di ba? Ambitious yet realistic. Di nag-set ka ng goal, bukas diamond na ako. Ano siya, realistic pero hindi naman makatotohanan kung bukas agad. Kaya attainable, bukas mag-ano ako, magbo-bronze yan, pwede pa yan. Or bukas ay next ganitong date, ano ko, dapat may date din. Mag gusto ko mag-silver. Oh. And relevant. Ito yung sinasabi ko relevant. Kung 'di ba meron kayo sineset na goals, kailangan nyo makakatulang tulad ng car, 'di ba? Kasi yung sabi nila, yung car no, depende naman yan kung asset or liabilities. Kung magiging asset yan kung pang business, magiging liabilities yan kung hindi naman sa'yo magpo-provide ng income. Hindi mo naman gagamitin para sa negosyo. Relevant yan, makakatulong yan. O, bili ka ng magandang cellphone, diba, para mas mabilis. Align with your vision and life plans. And kailangan, no, yung goal natin, merong time bound. Have clear deadlines to track your success. Di ba? May hangganan, di ba? Sipin nyo, pagka sa school, di ba, walang deadline. Minsan, di ba, ginagawa natin late na. Hindi talaga natin natapos. Pero kung sabihin sa'yo ng coach mo, bukas, oh, mag-present ka. Baka di ka na matulog, gagawa ka ng presentation, asikasuhin mo talaga. Kasi bukas agad eh. Di ba? Eh kung sabihin ng coach mo, next month, oh, pabanjing-banjing ka pa yan. Kailangan pag mag-set ka ng goal, merong time bound. O, gusto mo nang makapag-for good, ayaw mo nang bumalik ng abroad. Mayroon ako mga kilala, hindi na natapos yung kontrata. O, set ka ng ano, goal. Pero, kung magde-decide ka ano na mag-for good, tapos yung kontrata, dapat, ano, times 2 na or times 3 na yung sinasahod mo dito sa negosyo. Ayan, and nadagdagan niya, no, dapat smart goals lang yan, no, smarter, and evaluate mo rin. Di ba? Kung nakukuha mo yung goal mo, kung meron kang progress, ini-evaluate mo rin sarili mo. Regularly evaluate your progress, priorities, and action plans. And kailangan, no, para di ka ma-burn out, di ka mapagod, di ka tamarin, kailangan nire-reward mo yung sarili mo every time na meron kang progress. Kunyari, nakapag-direct ka ng isa, kumita ka ng $25 or 1-4, kunin mo yung 100, lagay mo sa alkansya. O, i-treat mo yung sarili mo sa labas. O, bigyan mo yung magulang mo. O, para nagkakaroon ka ng reward. And hindi ka rin masyado nagiging greedy sa money. Reward yourself for your efforts and progress. Ayan. So, I hope nasulat natin. Ayan, how to set goals, coach. Ayan. So, write down your goals. 42% more likely to achieve them if written. No? So, pagka hindi mo yan sinulat, wala, hindi mo na yan masusundan. Ang isipin nyo, no, mag-solve lang kayo ng problem o math problem o division lang. Pag sa isip niyo lang, mahirap isolve eh, lalo kung marami na yung numbers. Pero pagka sinulat nyo, meron kayong susundan. Meron kayong step na gagawin, di ba? May pattern. O, pagka sinulat nyo, 42% more likely to achieve them if written. Make a goal. Yan, gawa kayo ng dream board. Yan. Lagay nyo ng ano, kung ano yung, kunyari, travel kayo sa abroad, in 2 years time, no, makapag-travel ka, magkano yung magagastos mo, yung car na gusto mo, no, savings, magkaroon ka ng savings, magkano, nakalagay dapat yun doon. And gawin yung wallpaper, make it your wallpaper. Ako naka-wallpaper sa cellphone ko yan eh.
Read your goals every morning and evening. Para nare-remind ka. Para, di ba, nagdadrama ka. Pag nabasa mo yan, ay, meron pala akong goal. Pag gising mo, ay, meron pala akong goal. Yan. Para nare-remind ka. And kailangan i-post nyo. Post your goals. Ako, pinost ko na yung goals ko eh. Pinost ko yung goals ko eh. Ano ba yun? May sinare ako eh, yung ano, yung billionaire ba? No, walang masama no na mangarap ng malaki, no? Ang masama no, nangarap ka maliit lang. Walang masama sa pangangarap ng malaki. Eh what if to pa rin ni Lord tapos ang pangarap mo gatiting lang, magiging masaya ka ba? No, di ba? Libre lang, libre na nga lang eh. Lubos-lubosin mo na. Yan, push your goals. Mm. Ayan, so dito, principle of precision, no, kung alam nyo to, tinuro dito ni Mentor Evelyn Bernal, no? Purpose and goal. No? So, progress. Law of precision, no? Kung alam nyo to, ako hindi ko alam eh. Kasi ba't ka nagtuturo dyan? Di mo pala yan alam. Ayan, law of precession. Ano ba yan? Di ba meron tayong, kunyari, ang goal mo, makapag ano, ang goal mo mag-bronze. Oh. Ang purpose mo, yan, pataas. Basta ano yan eh. Mamaya explain ko. Nalilito pa ako. Part of goal setting process. Yan, law, ano yan, law of process. Part of goal setting process. Principle which ensures that we gain many things in addition to the actual goal. The most important, ito tatandaan nyo, no? Ayan, the most important thing, di ba kung meron kang goal, is not the reaching of the goal. Yun yung importante. It's not the reaching of the goal. But what we learn, o kung ano yung natutunan mo sa process, and how much we grew along the way, the journey you took. No? So remember, no, ang importante, no, yung ano, hindi mo the important is not to reach the destination. Diba? Meron kang goal, di ba? And the important is you took a journey. The journey you took, no? Kailangan lang simulan mo, no? Bago ka makapag-diamond, hindi mo naman sinisimulan, hindi ka naman nagbe-member kay Live Good. Di ba? Magda-diamond ka ba? Ayan, the most important thing is not the reaching of the goal. But what we learn, di ba? Ano na ba yung natutunan mo? Di ba? Natuto ka, di ba? Narap mo na yung takot mo. How much we grew, di ba? Along the way, the journey you took. Yan po yung tinatawag na principle of precision. Kunyari, ang goal ko, no? Ang goal ko, makaano? Sabi natin, ang purpose ko na lang, kumita. Ang goal ko is mag bronze. 'Di ba normal naman. Isa lang dito eh kung ano yung goal mo, 'di ba? Pwedeng goal mo yan mauna tapos purpose mo. Isa lang dito kasi principle of precision. Yung goal mo, nakuha mo na yung goal mo tapos yung purpose mo makukuha mo din yan. Parang ano lang yan. Isa lang yung papupuntahan mo diyan, nag-focus ka sa goal mo tapos purpose mo. Parang dalawa na yan, makukuha mo na. Yan, the journey you took. Ang kailangan lang na simulan natin. Ayan. And siyempre, may hit mo na yung goal. Minsan sa pag-attend mo ng training, diyan ka talaga matututo. Meron ka lang palang no, maliit na kailangan marinig. Ayan. Makukompleto na yung puzzle. Hit the goal. Ayan, ano mga kailangan gawin? Ask and pray. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Sabi yan sa Mark 11:24. Ayan. First step in getting what you want. Don't be afraid to ask. No, huwag kayong matakot na magtanong. Diba? Sabi nga, ask, believe, and you will receive. Minsan kasi, Lord, bigyan mo naman ako ng ng leaders, no? Pero di ka naman naniwala. Di ba? Maniwala ka na na-receive mo na yan. Di ba? Lord, talaga bang yayaman ako dito kay Live Good? Di ba? May doubt na yung tanong mo. Kailangan, pagka tinanong mo, nag-ask ka kay Lord, humingi ka, no? Maniwala ka na natanggap mo na. Yan. Ask, believe, and you will receive. Ayan, so matatapos na tayo, no? You can change what's going on around you. Hindi mo mababago yan kung ano yung nasa paligid mo. Yung negative mong kapitbahay, di ba? Yung asawa mong negative sa'yo. Di ba yan mababago? Kung positive, bonus yan. Family mo, kinakampihan ka, bonus yan. Kung support sa'yo, bonus yan. Pero hindi mo yan sila makakontrol, hindi mo yan sila mababago. Until you start changing what's going on within you.
Biruin mo, nakakitaan ka nila ng resulta dito, nag-diamond ka, kumita ka na. Magbabago talaga ang tingin nila sa'yo, di ba? Uy, ang galing naman yun. Sila ang muna magko-congratulate sa'yo. Baguhin nyo muna yung sarili nyo para mabago nyo yung nasa paligid nyo. Once na kumikita na kayo dito, normal na yan. Minsan kasi, no, ang respeto din ng ibang tao nakabase, no, depende sa gaano kalaki yung kinikita mo, no? Kung wala kang ano, wala kang bilang. May ganun eh, may ganyan eh. No? Ayan, so, ayan, no, patapos tayo, no? Dalawa na lang. No, sabi dito na ito talaga yung mentor ko, no, si Jim Rohn. Sabi niya, if you don't change what you are doing today, ano ba yung mga ginagawa mo ngayon? Kung tingin mong ano yan, strong, nakakatulong, nag-grow ka, tuloy-tuloy mo lang. Oh. Pero kung tingin mong hindi, palitan mo. Kasi sabi niya, oh, if you don't change what you are doing today, all of your tomorrows will look like yesterday. Kung di ka nakapag-pay in dati, isipin mo, bakit di ka na, ano ba ginawa mo? May kinausap ka ba? May, di ba? Nag-attend ka ba ng training? Makatulog ka na naman sa training. Ah, for me, na okay lang naman, wala namang problema dyan. And sayang yung time, no? Na nandito kayo, nakikinig. Sayang yung time. Ayan. So, sabi dito, no, if you will change, everything will change for you. Sabi yan ni Mentor Jim yun. Yan talaga yung ano for me yan talaga yung founder no, or leader ng ano talaga MLM industry kasi may company yan talaga na grabe talaga yung mga naririnig ko sa mga training galing dito sa kanya. Personality development, seminar, galing sa kanya. Yung mga principle, galing sa kanya na naririnig ko. Ayan, so yun lang. Thank you. Arigato gozaimasu. I hope na meron kayong natutunan, meron kayong napulot na babaunin nyo dito sa ating umaga, dito sa ating training. Yan, so good morning. Yan. Sino yung mga nakatulog na dyan? Please type 1. De joke lang. Ayan, shout out pala. No? Ayan, so I hope no, na wag lang tayong ano, wag lang nakatingin agad sa, di ba? Wag mayroon kang nakita, $25. No, mag-focus tayo sa ano sa improvement. Ano ba yung nagiging growth sa sarili nyo? Yung ano alam nyo yung maharap mo pala yung takot mo, yung hiya mo, makapagsalita ka, public, sa Zoom, 'di ba? Ano na yun eh. Achievement na yun eh. 'Di ba? Anong feeling, 'di ba? Tanungin ko kayo once na nakapagsalita. Masarap minsan nga yung iba yun na magpahawat eh. Basta meron nga akong leader, no? O, gusto niya siya lagi ang host. Yan, shoutout sa kanya, no? Oh, may ganun. Coach, ako ba yung host? 'Di ba? Excited na, no? Pero nung nag-umpisa yun, no? May skills na yon, I believe na ako pag-prepare na yon kasi alam ko may yung mga mabibilis talaga na may experience na yan, may preparation na yan. So, kung mabagal ka pa sa tingin mo, okay lang yan. Kasi hindi mo naman kailangan i-compare yung chapter 1 mo sa chapter 20 ng iba. Lahat tayo may kanya-kanyang time no kung kailan magbo-bloom, no, kung kailan maggo-grow. No, ang kailangan mo lang gawin, no. Hindi ko alam sa iyo. Hindi ang kailangan mo lang gawin, attend ka lang po ng training. Sa training po lahat tinuturo 'yan. So, walang ibang sikreto. Ako, ang ginawa ko lang, attend lang talaga ng training. Matagal, no? Pero itong live good, matagal, no? Pero depende kasi sa atin kung gaano kabilis eh. Pero yung matagal, sure ball naman na magandang nag-aantay sa inyo. Oh, hindi tayo hindi ito yung parang may pot of gold sa taasan ng bundok. 'Di ba yung sinabi ni Coach Fernando, merong pot of gold sa taasan ng bundok. Merong si Walker, si Runner, tsaka si Racer, nagpapaunahan. 'Di ba? Chill lang. Pwede ka naman maglakad lang. Okay lang 'yan. Walk ka lang. Pwede ka rin naman tumakbo kaso pag natisod ka, natinig ka malalim, 'di ba? Masakit. Pwede naman racer ka, makipag-unahan ka. 'Di ba? Pagkarating mo sa kalahati ng bundok, no, nahimatay, no, nag-collapse, 'di ba? Nagkaroon ng heart failure. Hindi ka na umabot sa pangarap mo. Take your time, no? Depende yan sa pace mo. Basta lahat ng malalaman nyo naman no, kung kailan kayo mag-grow. Malalaman nyo yan, alam nyo yan sa sarili nyo. Yung feeling, yung pakiramdam, alam nyo yan kung minsan, di ba? Pag natakot ka, ano ba ginagawa mo? Tinatalikuran mo. So kung matagal mo nang tinatalikuran, yung mga problema na dumadating sa buhay mo, kasi I believe problem, sinusolve talaga yan, no? Hindi tinatakbuhan. No, kasi paulit-ulit ka nga huntingin yan yung problema eh. Lalo kung meron kang bills, sige yung bills mo, problema yan. Hindi mo bayaran, no? Matutupad ba yan? Ay, maano ba yan, masasolve? So, kailangan mong harapin. And kung meron kayong problema na hindi na masolve, sabi ni Mentor Rodney, hindi na yung problema. Diba? Kasi
Ang problema na solve yan. Eh, nang wala lang problema, no, yung mga wala na dito sa mundo. Yan. So, kung may problema ka, di ba, congratulate yourself. Ibig sabihin, humihinga ka pa. Yun lang, no? So, again, no? Thank you so much sa lahat, no? And, yan, salamat, no? Binabalik ko na sa aking din partner, no? Ayan, so, bigyan natin siya ng time kasi, oo, pause to, no? Pause pa, pero tignan niyo naman yung commitment, di ba? Nandito, di ba? Walang excuses, hindi nagkasi or baka, di ba? Nag-attend pa rin. And, grabe talaga, sobrang mahanga din ako sa tao na to, no? Kasi ano na to, road to gold na rin. Yan. And bumili na to ng co-op. Sa mga hindi pa bumibili ng co-op, di ba? Bili na tayo ng co-op. Kaso out of stock ata, no? Pero meron yan, darating yan. Yan, so thank you so much, partner. Thank you so much sa inyong lahat. Arigato gozaimasu and see you all at the top. And mag-iwan lang ako ng ano, isang kataga. Isang adage. Alam niyo yung adage? Sa Tagalog, kasabihan. Ayan, may natutunan naman. Adage sa Tagalog, kasabihan. O, nag-research ako dyan. Meaning po ng adage, kasabihan. Di ba? Yung madalas na sinasabi ng karamihan. Ito lang yung sa akin. Those who are not everyday conquering some fear has not yet learned the secret of life. No, yung mga tao daw na laging takot tapos tinatalikuran, hindi pa daw nila na iintindihan or nauunawaan yung sikreto ng buhay. Kasi growth is nangyayari lang kung kailan takot ka eh. Kung kailan ka kinakabahan, diyan nangyayari yung growth, hindi naman sa comfort zone mo eh. 'Di ba? Lahat ng nasa labas kailangan mo nung nag-abroad kayo, 'di ba? Nilakasan niyo lang naman ang loob niyo. Hindi niyo naman alam kung ano yung amo niyo diyan, yung mga kasama niyo diyan, yung trabaho niyo diyan, kung madali o mahirap, 'di ba? 'Di ba? Hindi niyo yan comfort zone, pero nilakasan niyo lang yung loob niyo. Yan. So, yun lang, no? Wala na akong masabi. Thank you so much and salamat sa lahat. Binabalik ko na kay aking partner, host, Coach Henry Gulyem. Coach, take it away. The mic is yours. Arigato gozaimasu. Jane. Maraming salamat, Coach, sa daming learning. Siksik, liglig, umaapaw na learning na binibigay mo sa amin. Pasensya na kayong lahat sa busis ko, ha. Parang ano na, mauubos na yung busis ko. Sa hindi pa tayo mag-ipasa sa ating mentor, magbabasa muna tayo konti ng mga messages. So, galing kay Coach Rodney. Salamat, Idol, sa service. Galing kay Junalyn Cachero. Thank you so much, Coach, sa mga learning. Ito naman si Ariane Losada. Thank you, Coach Christian. Hayo gozaimasu, arigato porsyento. Coach Blessing. Ito naman si Marilo. Thank you so much, Coach Christian, sa mga motivational and contribution. How to be successful about the opportunity. Ito naman si Annabel Lupio. Thank you so much, Coach Christian Biluan, sa learning. God bless you always. At Miriam Omra, thank you, Coach, sa mga learning today. At si Maricel Sagod, galing naman ng Coach Christian ko. At ito naman si Alberto Vallejos. Salamat po, Coach, sa learning. Naka-headset kasi nagprepare po ng breakfast sa mga kids ng tatay. Lani May, thank you po, Coach Christian. Ito naman si Elisa Abad. Thank you so much, Coach. More learning pa, Coach. At yan lang, maraming salamat sa 52 na participant ngayon. God bless po sa ating lahat. So, wala na akong boses. Pasa ko na sa ating mentor, Jana. Mentor, the mic is yours. Ayan, hello everyone! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Mega mega shout out sa mga business partners nating nakatulog na.
Akala siguro nila na nanaginip sila, no? Char lang. Di ba? So anyways, ayan, palakpakan naman natin, no? Yung mga business partners natin. At the same time, grabe yung commitment na binigay ni Coach Henry, no? Na kahit pakos, na kahit may lagnat, but still yung commitment 100% makapag-share, makapag-talk, makapag-host lang dito ho sa ating community. Yung ganong commitment, pinapalakpakan yan. Di ba? At the same time, palakpakan naman natin si Johnny. Char lang. Si Ohayo Gozaimasu, Coach Christian Biluan, grabe no? Siksik, liglig, at umaapaw na learnings. I'm pretty sure na talagang nanggigil. I'm pretty sure na maraming learnings na nakuha ng mga participants natin nandito. No, so ano yung tinuro, ano yung tinakil no ni Coach Christian, no? 'Di ba? So yung topic ni Coach Christian is all about self-development. 'Di ba? So according to my own research, 'di ba, Coach Rody, nagre-research sa mentor, partner Marianne, self-development is a lifelong process that involves improving your skills, knowledge, and personal qualities. 'Di ba? So good thing lang kasi bakit? No, Coach Rodney, dito, yung lahat ng mga tinakil ni Coach Christian is pwede mo makuha sa training. Di ba? Given. Binigay kasi even to si Mentor Jana, no? Di ba may mga nagsasabi, bakit ganyan yung energy mo? Bakit ganyan ka manalita? Di ba? So yung skills ko is napulot ko lang ho sa training. Di ba? Sabi pa nga ni Coach Maria Janet na energy is a power. Di ba? Kaya ganun ako manggigil kasi energy is a power daw. So doon lang talaga ako nanggigil. So lahat, partner Marisol is nasa training. Di ba? Even do yung ano, yung skills, di ba? Yung knowledge, lahat naman siguro sa pag-aaralan. Di ba? Hindi to binigay. Di ba? Presentation, 'di ba, yung personal growth, 'di ba? So dito matututunan yung mga don't and don'ts, yung mga kailangan gawin, yung mga di dapat kailangan gawin, 'di ba? Yung mga pananaw sa buhay. So dito matututunan mo talaga lahat. Kaya napaka-importante sa mga business partners natin, shout out kay partner Rose Rose na nananaginip na. Char lang. 'Di ba? Okay, so dito mga partners, so talagang napaka-importante lang if ever nag-a-attend tayo ng training partner Maricel, 'di ba? Partner Lani May, 'di ba? So talagang nagkakaroon ka ng maraming idea, maraming, 'di ba, maraming learning so magagamit mo daily dito sa negosyo na ginagawa natin. No, so mga partners, yung training is ayan ho yung magpapa-energize sa na para gawin mo lalo yung negosyo natin whatever it takes. Sabi pa nga no, na I must do the best is whatever it takes. Kaya panggigilan natin na lagi tayo nag-attend ng training. No, na kahit puyat tayo, pagod tayo, but still, kailangan, andun yung present mo na whatever it takes nag-attend ka ng training, no. Okay lang yan, no, partner Rose Rose, no. Okay lang na nakatulog tayo. Ang importante sa una, naka-attend tayo ng training, no. So, naiintindihan ko naman yung mga business partners natin na ginagawang radio station, yung mga trainer, char lang. Char lang, di ba, naiintindihan ko naman kasi nga OFW, so talagang puyat yan, pagod, no? So, ang importante yung present nila andito. Ang importante, no, yung present nila andito. So, sa ganung way, at least, na-appreciate ko yung present, yung commitment ng mga business partners natin, no? So, kahit nakaidlip yan, no, yung mind yan nakikinig. So, I'm pretty sure, di ba, kung mag-quick quiz tayo, so marami talagang makakapasa. Di ba? Kasi maraming nakikinig. So, di ba, talagang i-adapt lang natin, i-apply lang natin yung mga tinuturo lagi ng mga trainer, ng mga coaches, kasi I'm pretty sure, ayan yung magiging weapon nyo. Di ba, magiging weapon, di ba? So, kahit anong amunos, kahit anong pagsubok, if ever, marami kang learning, sumbaga foundation, I'm pretty sure hindi ka matitibag. Kasi, lagi kang nag-a-attend ng training, marami kang ideas, marami kang learnings, kaya napaka-importante na nag-a-attend tayo ng training, kasi kanya-kanya ng learnings yung binabagsak dito. No, may learning si Coach Rodney, si partner Mary Ann, si Coach Christian, si Coach Glenn, si Coach Pars, no, na walang learning sa mentor. May learning si mentor na wala si Coach Pars, si Coach Glenn, di ba parang bagsakan batuhan lang? Ayun naman talaga yung pinaka-importante as a business minded na tao. Di ba? Kailangan, if ever na nagninegosyo, kailangan open ka lagi sa learnings. Di ba? Hindi mo dapat pinipigilan yung mind mo na mag-aral lagi ng learnings kasi talo ka. So, kailangan lagi kang nag-a-attend ng training for us or for you to able na maraming learnings na makuha. Di ba? So, yun lang. Palagpakan naman natin yung bawat isa, no? Grabe, yung mga business partners natin nandito, 53 million. 'Di ba? Participants na andito. So grabe yung commitment. So ibalik natin yung momentum natin, no. Huwag tayong papayag 2025 na partner Rose Rose, partner Arlene, no, na wala tayong nasisira ng opportunity, partner Manuel. 2025 na huwag kang papayag na wala kang napi-pre-enroll, wala kang nai-enroll. Huwag kang papayag 2025 na hindi ka makasali sa top earner. Huwag kang papayag sa 2025 hindi mo makuha yung next rank mo. 'Di ba? Kung anong rank meron ka ngayon, dapat panggigigilan natin, partner Gregoria. 'Di ba? Anong rank meron tayo ngayon, silver, no?
di ba, aiming to proceed na mahit natin yung gold, no? Coach Michelle, partner Michelle, di ba, partner Elizabeth Galvan, di ba? So, grabe kasi bakit dito, if ever nagsipag ka, napakasarap lang. Kasi yung sipag mo, partner Elizabeth, bayad ho yan lahat. Di ba, ito yung pinaka-the best na magsipag kasi yung sipag mo, ano yung sipag na binigay mo, ano yung effort na binibigay mo, partner Annabel, ayun yung effort na ibibigay sa ni Live God. Kaya walang reason bakit hindi mo i-share yung napakagandang opportunity na pinag-pre mo lang dati. 'Di ba ngayon na andito ka, dapat goal mo na maging channel of blessings ka, na marami kang nashishare ng opportunity, no? So kailangan magkaroon ka ng confident. I-build mo muna yung confident mo. Good thing kasi dito yung confident din is talagang tinuturo ano yung kailangan para magkaroon ka ng confident. Para ma-boost yung confident mo, no? Partner Marisol, partner Emilita. So kailangan nag-attend lagi ng training. No, kasi if ever na alam mo na yung negosyo, magkakaroon ka ng confident na kahit sino yung kaharap mo, maidi-deliver mo, mai-present mo yung business. So, ayun yung pinaka-importante para magkaroon ka ng confident. Di ba? So, kailangan talaga nag-attend tayo ng training para marami kang taong na-share ng opportunity. Andun yung confident mo na kahit sino yung kausap mo na i-share na i-deliver mo yung business natin. Tama ho ba? Di ba? So, yun lang. Kasi alam ko yung mga business partners natin is talagang matutulog pa. So, I really appreciated yung mga business partners natin na grabe yung commitment. Naniniwala ako na yung commitment na binibigay nyo ngayon, I'm pretty sure babayaran ho yan ni Live Code next week. Diba? Kasi I'm pretty sure nagsisipag kayo, di ba, partner Manisa? So kailangan magsipag lang talaga kasi yun talaga yung pinaka-weapon. Kailangan nagsisipag tayo kasi nagsisipag na tayo sa, di ba, walang massive change na nangyayari sa mga buhay natin. Di ba? So what if dito, bigay lang natin ng 3 years, di ba, 5 years. Di ba kasi si Mentor Jana nga, na to brag 5 months na hit yung platinum. So kaya pala. Di ba? So ibig sabihin, nasa atin pala yung pagkuha ng pangarap. Nasa sa'yo yung pagkuha ng pangarap. The way na masipag ka, I'm pretty sure sisipagan ka din na bigyan, 'di ba, ng earnings si Live God, 'di ba? Kaya ito na yung answered prayer para sa ating lahat. Ang naniniwala ako sa 52 participants nandito, lahat po tayo dito is mababago yung buhay. No? Kaya tuloy-tuloy lang. Kung ikaw naniniwala ka, dito sa negosyo natin mababago yung buhay mo, so kailangan mo lang magtuloy-tuloy. Kasi ayan lang din yung pinaniwalaan ko before, partner Emilita. Sabi ko, kung ito lang naman yung opportunity na makapagpabago ng buhay ko, is talagang gagawin ko na siya for the rest of my life. Di ba, tuloy-tuloy ka lang. Huwag mag-focus ka lang sa goal mo, mag-focus ka lang sa nahit mong goal mo. Huwag kang palingon-lingon. Kumbaga, laser focus lang kasi I'm pretty sure yung goal na hinihit mo, pag nakafocus ka, makukuha at makukuha mo yan. Kasi wala akong nakahit ng goal. 'Di ba? Pag ikaw yung patagilid, no, Coach Rodney, tingin dito, tingin sa kabila, yung 'di ba, yung talon dito, talon doon. 'Di ba? So, kailangan focus lang kasi naniniwala ko sa ka-focus mo, dudulo at dudulo ka din. 'Di ba? So, yun lang. So, syempre, acknowledge natin yung present ni Lord, no? So magkaroon muna tayo ng closing prayer, no? So dahil pa ako si Coach Henry, no? Si mentor na lang yung maglilid ng closing prayer. So syempre kailangan acknowledge lagi natin yung present. Sabi ko pa nga, siya yung owner, siya yung founder, lahat-lahat, no? So talagang ito na lang yung answered prayer na binigay sa atin. So instrument lang tayo. So kailangan wag natin ikakaya na i-spread yung napakagandang opportunity na meron tayo. So sabi ko pa nga, kailangan lagi kasama mo si God, no? Kasi siya yung magbibigay sa iyo ng learnings, ng knowledge, ng blessings, lahat. 'Di ba? So ayan, sa mga business partners natin nandito, you can do your own prayer, no? Sabayan niyo yung si Mentor Jan sa pag-lead ng prayer. Okay, so let's pray. Lord Jesus Christ, thank you for the every these blessings that you're giving on us. Lord Jesus Christ, thank you, Papagad, sa learnings, Papagad, na tinuro, na binagsak, Papagad, ng trainer na si Coach Christian. Naway kung ano man po, Papagad, yung learnings na tinuro, binagsak ni Coach Christian is ma-adapt po ng mga business partners sa amin na andito. At ikaw na lang, Papagad, yung maggabay sa mga business partners sa amin na andito, lalo na sa mga business partners sa aming OFW, na may ginagawa araw-araw. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, magandang pangatawan sa ginagawa nila araw-araw. At yung mga mahal namin ho sa buhay, Papagad, ilan niyo po sa kapahamakan, itahak niyo po sa kanila yung tamang landas, at protektahan niyo po kami dito sa negosyo na ginagawa namin. Alam kong nakikinig ka, alam kong andito ka. Sabi mo pa nga isa, dalawa, tatlo, puri sa pangalan mo, andito ka sa gitna, nakikinig ka, kaya wala po akong ibang hilingin kundi magkaroon lang ho kami ng maayos mga pangatawan at maging successful lang ho kami dito sa negosyo na ginagawa namin. In Jesus we pray, lahat ay magsabing amen and amen and amen. Ayan, sa mga business partners natin na andito, no? Kasi matutulog, magpapahinga pa. So, okay lang mo ba na mag-open cam, no? Kasi magpipi-picture-picture na ho tayo, no? So, ayan, sa mga partners natin,